KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 651 hanggang 660. Ika-66 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 651. Kompetisyon ng Alchemist Grandmaster. Ngunit, parang hindi napansin ng Ascending Moon Oldman ang ekspresyon ng kostong bugbugin ng isang tao sa mukha ni Huang Xiaolong. Habang may kampante pa ring ngiti sa labi, sinabi niya, kalimutan mo na ito, mas mabuting sabihin sa iyo ng matandang ito. Iyon ay isang Diyos. Isang hindi mapapalitang kayamanan, isang Diyos. Alam mo naman kung ano ang pagka-Diyos, di ba? Ang pagka-Diyos na ito ay isang bagay na nakuha ko sa pamamagitan ng mapait na pagsisikap, nakakaranas ng mga mapanganib na panganib, at nag-aatubili akong gamitin ito. Pagkatapos ay ikinwento ng Ascending Moon Oldman ang maraming paghihirap na kanyang pinagdaanan upang makuha ang Diyos na ito. Ang pagsasalaysay na ito ng maluwalhating tagumpay ay tumagal ng halos 15 minuto. Kahit na pagkatapos noon, ang Ascending Moon Oldman ay mukhang hindi pa ito sapat at nagsimulang sabihin kay Huang Xiaolong kung gaano kahalaga ang Diyos. Ito ay tumagal ng isa pang 15 minuto. Sa kabuuan, makalipas lamang ang kalahating oras ay tumigil ang matanda. Tahimik na nakaupo si Huang Xiaolong sa buong oras tulad ng isang matandang monghe sa malalim na pagmumuni-muni, nang walang kahit kaunting paggalaw, tulog ngunit gising. Matapos huminto ang Ascending Moon Oldman, siguraduhin hindi siya makaligtaan ng anumang mahahalagang punto. Sa wakas ay tumahimik siya at sinabing, Brat, hindi mo ba gusto ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet Formula? Ngayon, ipapasa sa iyo ni Master. Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet Formula. Si Huang Xiaolong, na nakaupong parang isang banal na matandang monghe sa pagmumuni-muni, ay bahagyang nanginginig habang ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ngumiti ang Ascending Moon Oldman, nasiyahan sa reaksyon ni Huang Xiaolong, Brat, makinig kang mabuti, ang matandang ito ay bibigkas lamang ng 3 beses. Kung hindi mo ito maalala, ikaw lang ang dapat sisihin. Pagkatapos, ang Ascending Moon Oldman ay nagsimulang maglista ng higit sa 300 sangkap na kailangan para sa pagpino ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Ang mga kinakailangan sa edad ng bawat material ay binanggit din ng detalyado. Kasabay nito, binigyang diin ng matanda ang 13 mahahalagang sangkap na kailangan. Kung ang alinman sa 13 sangkap na ito ay nawawala, kahit na ang pagpino ay matagumpay, ito ay isang walang silbi na tableta. Maliban sa 13 pangunahing sangkap na ito, binanggit din ng Ascending Moon Oldman kung aling mga sangkap ang maaaring palitan, kung ano ang maaaring palitan ng mga ito, at kung paano ito makakaapekto sa kahusayan ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Ang unang araling ito ay nagpatuloy sa loob ng 3 oras. Nang matapos ang Ascending Moon Oldman, kinuha niya ang tasa ng tsaa sa side table, pumigop para basahin ang kanyang lalamunan. Pagkatapos, ngumiti siya kay Huang Xiaolong, ngayon, bigkasan ng mahigit 300 sangkap sa Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet Formula, hayaan mo akong makita kung gaano mo naalala. Nagsimula si Huang Xiaolong, hindi nagmamadali o nagmamadali, Bright Spiritual Mushroom, Fragrant White Leaf Thistle, Soulstone Pit, Spirit Breakwood, 99 Heart Connecting Leaf. Nang maglista si Huang Xiaolong ng mahigit 100 sangkap ng walang ni isang pagkakamali, unti-unting nabawasan ang masayang kilos ng Ascending Moon Oldman, na naging gulat. Ang kapasidad ng memorya at komprehensibong kakayahan ng isang tao ay mga congenital na aspeto na mahirap baguhin. Talagang hindi ito isang bagay na bumuti kasama ng lakas, kaya naman ang Ascending Moon Oldman ay nabigla sa kapasidad ng memorya ni Huang Xiaolong. Ang Ascending Moon Oldman ay nadama na ang kanyang sariling memorya ay napakahusay, gayunpaman, ang paghiling sa kanya na maglista muli ng higit sa 300 sangkap pagkatapos ng isang beses na marinig ang mga ito ay mahirap pa rin. Habang ang Ascending Moon Oldman ay nabigla pa rin, ang boses ni Huang Xiaolong ay hindi tumigil sa pagbigkas ng listahan ng mga sangkap.
Nang pangalanan ni Huang Xiaolong ang halos 200 sangkap ng walang anumang pagkakamali, ang Ascending Moon Old Man ay nabigla, at nang maabot ang 300 sangkap, maaaring ipasok ng isa ang isang maliit na mansana sa bibig ng matanda. Matagal nang matapos ni Huang Xiaolong ang pagbibigay ng wastong pangalan sa lahat ng sangkap, hindi pa rin nag-react ang Ascending Moon Old Man. Matanda, hindi ako nagkamali, tama ba? Nang makita ito, si Huang Xiaolong ay gumawa ng malakas na tuyong ubo, nagtanong ng malakas. Noon lamang nakabawi ang Ascending Moon Old Man mula sa kanyang pagkatulala, ang kanyang mga mata ay nagninangas na tumitig kay Huang Xiaolong, na kumikislap sa kanyang trademark na parang tusong ngiti, walang pagkakamali, walang pagkakamali. Brat, hindi ko inaasahan na napakaganda ng memorya mo, bagamat kulang pa ito kumpara sa akin, hindi pa rin masama. Nahati ang mukha niya sa malapad ng ngiti sa sinabi nito. Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ngunit naranasan na niya kung gaano kakapal ang mukha ng matandang ito at nagpa siya na huwag maliga. Pagkatapos ay sinimulan niyang bigkasan ang 13 pangunahing sangkap, gayon din ang mga sangkap na maaaring palitan, ang kanilang pagpapalit, at ang mga epekto nito ng paisa-isa. Sa oras na tapos na si Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay nakatitig kay Huang Xiaolong na may nilalagnat na tingin, na para bang siya ang tunay na kayamanan. Kung hindi niya alam na walang espesyal na libangan ng matanda, matagal na siyang tumakbo palabas ng bakuran. Pagkaraan ng ilang sandali, naging seryoso ang Ascending Moon Old Man, kumuha ng peel furnace, ipinaliwanag kay Huang Xiaolong, ito ang 1,000 Worlds Furnace ng ating 1,000 Worlds Sect, na pumangalawa sa mga nangungunang Divine Furnace ng 4 na galaxy. Mamaya, kapag naipasa ko ang punong posisyon sa iyo, ang 1,000 Worlds Furnace na ito ay sa iyo na. Dahil kabisado mo na ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet Formula, ipapakita ko sa iyo ang proseso ng pagpino minsan, at ipapaliwanag ko sa iyo ang mga hakbang at bagay na kailangan mong bigyang pansin. Kasunod nito, isa-isang inilabas ng Ascending Moon Old Man ang mga kinakailangang sangkap mula sa kanyang spatial ring. Sa tuwing kukuha siya ng isa, ipapaliwanag niya kay Huang Xiaolong ang mga panggamot na katangian at ang mga kaugnay na epekto nito. Nang ang 300 dagdag na sangkap ay handa na, ang Ascending Moon Old Man ay nagsimulang pinuhin ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Ipinagpatuloy ang kanyang paliwanag kay Huang Xiaolong habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya kung aling sangkap ang dapat unang idagdag sa peel furnace, kung kailan ilalagay ang mga sangkap, kung aling mga sangkap ang dapat pagsamahin, at ang mga nangangailangan ng paunang pagpipino bago sila maidagdag sa peel furnace kasama ang iba pa. Napakadetalyado ng paliwanag ng Ascending Moon Old Man, kahit na ipinaalala kay Huang Xiaolong kung kailan dapat bigyang pansin ang kontrol ng apoy. Si Huang Xiaolong ay matamang nakinig, at kasabay nito, sa loob-loob niya, hinangaan niya ang husay sa pagpino ng tableta ng Ascending Moon Old Man, kahit na ipinaliwanag ng matanda ang bawat hakbang sa kanya. Ang isang taong hindi nagtataglay ng mga nangungunang kasanayan at karanasan ay hindi magagawa ito, ang bilang ay malamang na hindi lalampas sa 3 tao sa lahat ng 4 na kalawakan. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na natapos ng Ascending Moon Old Man ang pagpino ng tableta. Ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets ay naglabas ng makintab na kinang, na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak na maaaring maamoy mula sa ilang liang layo. Sila ang pinakamagandang kalidad sa mga Divine Grade Medicinal Pellets. Isa pang malaking daluyong ng paghanga ang lumitaw sa puso ni Huang Xiaolong. Gumamit ang Ascending Moon Old Man ng karaniwang pamamaraan ng kamay upang pinuhin ang batch ng mga sangkap na ito habang ipinapaliwanag sa kanya ang bawat hakbang ng detalyado. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, nagawa pa rin ng matanda na pinuhin ang mga top-grade pellets. Isang paghanga lamang ang mararamdaman sa matanda. Susunod, sa ilalim ng obserbasyon ng Ascending Moon Old Man, kumuha si Huang Xiaolong ng isa pang hanay ng mga sangkap at sinimulang pinuhin ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Ang Ascending Moon Old Man ay patuloy na namangha sa pagmamasid kay Huang Xiaolong. Ang kontrol ng brat sa apoy ay napakahusay, hindi banggitin ang katotohanan na ang kanyang bilis ng pagpino ay nasa mas mabilis na bahagi. Hindi nagtagal, natapos na si Huang Xiaolong, matagumpay na napino ang mga table task.
Sa pagtingin sa bilog na rising tide ascending moon divine pellets na naglalabas ng malambot na kinang, nanginginig ang puso ng matanda sa loob. Sa kanyang buhay, nakita niya ang higit sa kanyang makatarungang bahagi ng mga pinuri na napakalaking henyo, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tao na nagtagumpay sa kanilang unang pagtatangka sa pagpino ng isang banal na pellet, bukod pa rito, paggawa ng mga nangungunang grado sa unang pagsubok. Higit pa rito, kinopya ni Huang Xiaolong ang kanyang ginawa gamit ang karaniwang pamamaraan ng kamay. Sa sandaling hamupa ang pagtataka ng ascending moon old man, nabuhay ang kagalakan. Tinapik ang balikat ni Huang Xiaolong ng labis na lakas ay sinabi niya, "Good brat, ang iyong big master, ako, ay hindi nga nagkamali na kunin ka bilang disipulo. Fudge, ang responsibilidad ng pagpapalawak ng kaluwalhatian ng ating Thousand World Sect ay nasa iyo sa hinaharap. Matanda, pwede bang huwag kang tumama ng malakas? Kapag nataman ka pa, mababali ang buto ko." Humisi si Huang Xiaolong. Pinawi ng ascending moon old man ang kanyang kamay, hindi man lang nabawasan ang tawa sa kanyang mukha. "Noong una, nag-aalala ako na hindi ka makakalaban sa darating na Alchemist Grandmaster Competition, ngunit ngayon, ang matandang ito ay maaari na. Huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, tiyak na maipanalo mo ang unang pwesto para sa ating Thousand World Sect Alchemist Grandmaster Competition." Si Huang Xiaolong ay nalilito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 652. Pagdalisay sa Panguluhang Diyos. Ang Ascending Moon Old Man ay tumango, nagsasabing, "Tama, ang Alchemist Grandmaster Competition." Ang kompetisyon na ito ay sama-samang idinaraos ng apat na mga kalawakan na sobrang puwersa, isang engranding kaganapan para sa apat na mga kalawakan na ginaganap minsan tuwing 3,000 taon. Ngunit umiling si Huang Xiaolong, "Hindi ako interesado sa tinatawag na Alchemist Grandmaster Competition na ito." Ang totoo, ang interes ni Huang Xiaolong sa alchemy ay palaging mainit. Para sa kanya ngayon, ang pagtaas ng kanyang lakas ay ang pinakamahalagang bagay upang makapaghanda para sa susunod na High God Advancement Tournament. Ang pagkapanalo sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament ang layunin ni Huang Xiaolong. Hindi inaasahan ng Ascending Moon Old Man na direktang sasabihin ni Huang Xiaolong na hindi siya interesado. Ang matanda ay natigilan saglit bago nag-alab sa galit. "Ano ang sinabi mo? Ang alam mo umutot. Ano ang ibig mong sabihin na hindi interesado? Sulit na ang habang buhay na karangalan na makasali sa Alchemist Grandmaster Competition, hindi pa banggitin ang pagkapanalo sa unang pwesto. Iyan ang pinakamaluwalhating sandali ng isang Alchemist Grandmaster. Glory, naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba talaga?" Ang Ascending Moon Old Man ay nakatitig kay Huang Xiaolong na parang isang kumpol ng bakal na hindi maaaring maging bakal. Para sa isang taong nahuhumaling sa alchemy tulad ng Ascending Moon Old Man, isang taong gumugol ng halos lahat ng kanyang buhay sa pagpino ng mga table tasks, isang kompetisyon ng alchemy na pinagsama-sama ng apat na kalawakan ay napakahalaga. Ang pagkapanalo sa unang lugar sa isang kompetisyon ng ganitong sukat ay ang pinakamataas na karangalan at kaluwalhatian ng isang alchemist. Gayunpaman, talagang sinabi ni Huang Xiaolong na wala siyang interes, maiisip kung gaano kagalit ang Ascending Moon Old Man. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na magkakaroon ng ganoon kalaki ang reaksyon ng Ascending Moon Old Man. Medyo wala siyang magawa, gayunpaman, natuto siyang huwag sumingit kapag nasa ganitong mode ang matanda, mas mabuting hayaan na lang ang matanda. Kung hindi, kapag nagsalita na si Huang Xiaolong, lalo itong magti-trigger sa matanda. Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, sa wakas ay tumigil ang Ascending Moon Old Man. Nakatitig kay Huang Xiaolong, na tila isang matandang monghe sa malalim na pagmumuni-muni. Ang mukha ng matanda ay biglang nahati sa malawak na ngiti. "Brat, ipapaalam ko sa iyo na ang gantimpala para sa Alchemist Grandmaster Competition ng bawat termino ay lubhang kaakit-akit. Ang mananalo sa unang pwesto ay tatanggap ng 3,000 Exalted Divinity Pellets.
Ito ang kasalukuyang numero 1 sagradong Bradong banal na tableta sa lahat ng apat na kalawakan, at maliban sa 3,000 Exalted Divinity Pellets, mayroon ding sagradong Bradong banal na hurno, 3,000 pinakamataas na sagradong Bradong espiritong bato, at 3,000 uri ng mga halamang gamot at elixir na may edad na 1,000,000 at sa itaas. Natigilan si Huang Xiaolong. Ang unang pwesto na mananalo sa Alchemist Grandmaster Competition na ito ay talagang makakatanggap ng 3,000 Exalted Divinity Pellets. Hindi ba ang halagang ito ay medyo nakakagulat? Tinasabing ang pagkonsumo ng isang Exalted Divinity Pellet ay maaaring makapagpapataas ng lakas ng isang tao, makapagpabago ng kanyang pisikal na katawan, at makapagpapadalisay ng kanyang kaluluwa. Ayon sa mga alingaw-ngaw, kung mayroong sapat na dami ng Exalted Divinity Pellets, maaari pa itong tumaas ng malaki sa posibilidad ng Master ng 10th Order God Realm na umaban sa High God Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit nauna ang Exalted Divinity Pellet sa iba pang sagradong Bradong Divine Pellet sa apat na galaxy. Maliban sa 3,000 Exalted Divinity Pellets, mayroon ding sagradong Bradong Divine Furnace, 3,000 pinakamataas na sagradong grado ng mga Spirit Stone, at ang 3,000 halamang iyon na higit sa 1,000,000 taong gulang. Ang bawat reward item ay kahanga-hanga sa sarili nitong. Ang pagsasama ng 5-colored Divine Banner sa Golden Dragon Peak ay kailangan ni Huang Xiaolong na bigyan ito ng 100 sagradong Grade Spirit Stone bawat 10 taon. Sa loob ng 50 taon, ang supply ni Huang Xiaolong ng sagradong Grade Spirit Stones ay magiging wala na. Sa makatuwid, ang 3,000 sagradong Grade Spirit Stone na iyon ay lubos na mahalaga kay Huang Xiaolong. Nang mapansin ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Huang Xiaolong, alam ng Ascending Moon Old Man na natokso ang kanyang munting disipulo. Natatawang idinagdag niya, "Paano ba, Brat, interesado ka na ba?" Narinig ko rin na, maliban sa mga gantimpala na binanggit ko, ang mga gantimpala sa kompetisyon ng terminong ito ay maaaring may kasama pang Diyos. Ano? Isang Diyosa? Nagulat si Huang Xiaolong. Galit ba ang mga tao sa likod ng Alchemist Grandmaster Competition na ito? Tunay na pagkuha ng isang Diyos bilang isang gantimpala. Kahit na ang mga gantimpala na ito ay hindi maihahambing sa mga gantimpala ng High God Advancement Tournament, nakakagulat pa rin ito. Malinaw na naunawaan ni Huang Xiaolong kung gaano kahalaga ang isang Diyos. Ang Ascending Moon Old Man ay lubos na nasisiyahan sa gulat na reaksyon ni Huang Xiaolong sa sandaling ito, walang pagkakamali, isang Diyos. Higit pa rito, ito ay malamang na isang ranggo ng 6 na Diyos, mas mahusay lamang kaysa sa ibinigay ko sa iyo. Huminga si Huang Xiaolong ng malamig na hangin. Ito ay talagang isang rank 6 Godhead. Nagpatuloy ang Ascending Moon Old Man, sa mundong ito, alam mo ba kung anong mga tao ang pinakamayaman? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay walang iba kundi ang mga Alchemist Grandmaster. Iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng mga gantimpala para sa kompetisyon, talagang karaniwan ito. Ang mga gantimpala ng bawat terminong kompetisyon ay inihahanda ng Alchemist Grandmaster Association. Alchemist Grandmaster Association. Inulit ni Huang Xiaolong ang pangalan. Dahil sa kanyang kawalan ng interes sa alchemy, bihira niyang bigyang pansin ang mga bagay na may kaugnayan dito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Alchemist Grandmaster Association. Nang marinig ng Ascending Moon Old Man na hindi pa narinig ni Huang Xiaolong ang tungkol sa Alchemist Grandmaster Association, sumabog ang kanyang galit, umungal sa tuktok ng kanyang mga baga, "Hindi mo pa narinig ang tungkol sa Alchemist Grandmaster Association? Paano magiging master ng isang tao si Feng Yang, ang batang iyon? Sa hinaharap, huwag mong sabihin kahit kanino na ikaw ay akin, ang alagad ng Ascending Moon Old Man." Napaflat ang mga labi ni Huang Xiaolong. "Ikaw, matandang lalaki, ang gustong kunin ako bilang iyong personal na alagad kahit anong mangyari." At muli, pagkatapos sambahin ng Black Warrior Institute Principal Feng Yang bilang master, hindi niya talaga tinuruan si Huang Xiaolong. Ngunit alam ni Huang Xiaolong na hindi dahil ayaw magturo ni Feng Yang, siya mismo ang piniling mag-cultivate ayon sa sarili niyang pamamaraan, at sa katunayan, ang paraan ng cultivation ni Huang Xiaolong ay nakatulong sa pagtaas ng kanyang lakas ng mas mabilis.
Mukhang kailangan kong gumawa ng higit pang mga paglalakbay sa lugar ni Master sa hinaharap. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Noong una, ang pagsangayon na sambahin si Feng Yang bilang kanyang guro ay dahil gusto ni Huang Xiaolong na hiramin ang reputasyon ni Feng Yang bilang isang layer ng proteksyon, hindi niya kailanman naisip na patnubayan ni Feng Yang ang kanyang paglilinang. Matapos ilabas ng Ascending Moon Old Man ang kanyang galit, sinimulan niyang ipaliwanag ang mga bagay na may kaugnayan sa Alchemist Grandmaster Association kay Huang Xiaolong, pati na rin ang kompetisyon ng alchemy. Ngayon lang nalaman ni Huang Xiaolong ang tungkol sa Alchemist Grandmaster Association. Sa loob ng kalawakan, sino mang makapagpino ng sagradong bradong banal na pellet ay kwalipikadong sumali sa Alchemist Grandmaster Association, ngunit ang mga alchemist sa loob ng asosasyon ay hinati ayon sa mga ranggo. Ang pinakamababa ay ang Novice Alchemist, Intermediary Alchemist, na sinundan ng Alchemist Master, pagkatapos ay Alchemist Grandmaster, at sa itaas ay ang Special Ranked Alchemist Grandmasters. Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang Ascending Moon Old Man na ito ay ang tanging Special Ranked Alchemist Grandmaster ng Alchemist Grandmaster Association. Espesyal na ranggo. Sa pagbanggit sa kanyang sariling Special Ranked Alchemist Grandmaster status, ang Ascending Moon Old Man ay katulad ng isang mapagmataas na paboril na nagkakalat ng mga balahibo nito. Tingnan mo, ang iyong Big Master ay makapangyarihan, tama ba? Haha, hindi naman ang matandang ito ay nagsusumikap na magyabang, ngunit pagdating sa alchemy, sa apat na kalawakan, kung ang matandang ito ay nagsabi na siya ay pangalawa, walang maglalakas loob na magangkin na sila ay numero 1. Pinulot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga labi. Matanda, kung sasali ka, siguradong mananalo ka sa unang pwesto, bakit hindi ka lumaban? Tanong ni Huang Xiaolong. Nagalit ang Ascending Moon Old Man, sa tingin mo ayaw kong sumali. Ngunit, 60,000 taon na ang nakalilipas, lumahok ako para sa isang termino at nanalo sa unang pwesto. Ang Alchemist Grandmaster Association ay may panuntunan, ang mga lumahok at nanalo sa alinman sa nangungunang 3 pwesto ay hindi pinapayagang lumahok sa mga darating na kompetisyon. Kawakas ay naunawaan na ni Huang Xiaolong, ngunit muli, ito ay may katuturan. Kung ang Ascending Moon Old Man ay lumahok sa bawat termino, hindi ba't siya lang ang mananalo sa bawat termino? Kasunod nito, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa deadline para sa Alchemist Grandmaster Competition. Alam na makalipas ang 25 taon, nakahinga si Huang Xiaolong sa kaginhawahan. Sa pagkakaroon ng 25 taong oras para maghanda at sa patnubay ng Ascending Moon Old Man, si Huang Xiaolong ay may kumpiyansa pa rin na manalo sa unang pwesto. Sa oras na bumalik siya sa kanyang sariling bakuran mula sa lugar ng Ascending Moon Old Man, malalim na ang gabi. Si Huang Xiaolong ay pumasok sa makajos na bundok Sumi at inilabas ang Diyos na ibinigay sa kanya ng matanda na nasa sabik. Gamit ang rank 5 Godhead na ito, bago makilahok sa Alchemist Grandmaster Competition, dapat siyang makalusot sa 7th Order God Realm. Naka-cross-legged sa gitna ng Sumi Temple, sinimulan niyang i-circulate ang Azure Tactics para pinuhin ang God Force at ang batas ng Diyos na nasa loob ng Godhead. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 653. Isang pagpupulong. Halos kaagad, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang malawak, dalisay, ngunit banayad na mataas na kalidad na pinagmumulan ng enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, mula sa kanyang chi hanggang sa kanyang mga meridian, na lumipat sa kanyang soul at iba pang bahagi ng kanyang laman. God Force ba ito? Isang komportableng pakiramdam ang kumalat sa bawat bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong. Ang Treasure Dragon Protective Shield Art ay umikot, habang ang mga patak ng enerhiya na nagmula sa God Force ay nilamon sa nakakatakot na bilis ni Huang Xiaolong. Napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang True Dragon Physique, na pinapagalitan ng God Force, ay lumalakas sa bilis na nakikita ng mata. Lakas man o depensa, pareho silang bumubuti sa mabilis na bilis. Sabay-sabay, ang Diyos ay nakikipaglaban sa Chi sa loob ng kanyang Chi Si, gayon din ang kanyang Soul Si ay nakakaranas ng malalaking pagbabago.
Ang kanyang Diyos na labanan Chi ay naging lalong dalisay, habang ang kanyang dagat ng kaluluwa ay lumawak, na naglalabas ng isang makinang na gintong glow. Ang mga hibla ng batas ng oras at kalawakan sa loob ng dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay dahan-daang isinama sa batas ng Diyos na dumadaloy mula sa ranggo na limang Diyos, nagbabago, umuunlad, nagiging mas siksik at mas makapal. Ang kanilang ibabaw ay tila nababalutan ng isang layer ng ginintoang liwanag, na naglalabas ng tumatagos na ningning na nagpapataas ng puwersa ng mga pag-atake ni Huang Xiaolong. Higit pa rito, pagkatapos na isama sa batas ng Diyos, kapag si Huang Xiaolong ay magtatangka na makapasok sa High God Realm sa hinaharap, ang proseso ng pagbabago ng kanyang batas sa oras at espasyo sa batas ng Diyos ay magiging mas madali at mas maayos. Ang espasyo sa loob ng isang Diyos ay katulad ng isang independenteng maliit na mundo na mayroong karagatan ng masaganang puwersa ng Diyos, na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Sa isang gabi, si Huang Xiaolong ay nakasipsip at nagpino ng higit sa 1,000 patak ng God Force. Pinagmamasdan ng bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong, maging ang panga ni Dragon Emperor Altai ay bumagsak sa sahig dahil sa pagtataka. Ang bilis na ito ay talagang nakakatakot dahil kahit isang High God Realm Master ay hindi makapagpino ng 1,000 patak ng God Force sa isang gabi. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong ay mas mabilis pa kaysa sa isang average na High God Realm Master. Para sa iba pang 6th Order God Realm Cultivator, ang pagpino ng isang patak ng God Force ay aabutin sila ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Tinagtagal, lumipas ang 2 buwan. Sa 2 buwang ito, sa araw, ang Ascending Moon Old Man ay magtuturo kay Huang Xiaolong Pill Concoction, samantalang, sa gabi, si Huang Xiaolong ay maglilinang, sumisipsip ng God Force pati na rin ang batas ng Diyos mula sa Diyos. Pagkatapos ng 2 buwang paggabay sa ilalim ng Special Rank Alchemist Grandmaster, ang Ascending Moon Old Man, ang alchemy skill ni Huang Xiaolong ay bumuti ng paunti-unti hanggang sa punto kung saan kahit isang Special Rank Alchemist Grandmaster tulad ng Ascending Moon Old Man ay hindi nakatiis na purihin siya minsan o 2 beses. Higit pa rito, ang pag-absorb ng God Force at God's Law gabi-gabi ay nakatulong sa pagpapahusay ng cultivation at lakas ni Huang Xiaolong sa napakabilis na bilis. Gayun din, sa 2 buwang ito, madalas na bumisita ang Black Warrior Institute Principal Fengyan sa Golden Dragon Peak, na ginagabayan si Huang Xiaolong kasama ang Ascending Moon Old Man. Sa lakas ni Fengyan, ang paglalakbay mula sa kanyang lugar patungo sa Golden Dragon Peak ay ilang segundo lamang gamit ang isang simpleng Greater Space Shift. Sa araw na ito, kalalabas lang ni Huang Xiaolong sa looban ng matanda at pabalik na sana sa kanyang sariling tirahan nang dumaan siya sa bakuran ni Exi Puti. Sandaling huminto ang kanyang mga paa bago pumasok sa loob. Nakaupo si Exi Puti sa bakuran, nakahanap ng aliw sa alak. Masyado siyang nawala sa pag-iisip ng isang bagay na hindi niya napansin ang presensya ni Huang Xiaolong. Ano ang iniisip mo? Nagsalita si Huang Xiaolong, isang bahagyang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Noon lamang nakabawi si Exi Puti sa kanyang pag-iisip. Nang makita si Huang Xiaolong, isang bihirang makitang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha, nandito ka. Umupo si Huang Xiaolong habang pinupuno siya ni Exi Puti ng isang tasa. Ngumiti si Huang Xiaolong, ang tasang ito ay napakaliit, hindi pa nga sapat para sa isang subo. Gagamit tayo ng mas malaki. Naglabas siya ng 2 pitchel ng good wine mula sa kanyang special ring habang sinasabi iyon. Walang ibang salita, kinuha ng 2 lalaki ang isa sa mga pitchel at nilagok ang isang malaking subo. Matagal na panahon na rin simula nang talagang nasiyahan ako sa inumin. Tumawa si Exi Puti. Tama, medyo matagal na. Huang Xiaolong ay tumango bilang pagsang-ayon. Noong nasa martial spirit world pa sila, ganito sila umiinom tuwing magkikita sila. Naaalala pa rin ni Huang Xiaolong ang oras na uminom silang dalawa ng Sapideti wine sa kanilang pananatili sa Duanren Institute. Ang Sapideti Wine House ay nagbebenta ng limitadong bilang ng mga jug ng alak araw-araw. Minsan, dinala nila ang lahat ng natitirang Sapideti wine para sa araw, na lumikha ng isang salungatan sa magkapatid na guo.
Si Huang Xiaolong at Exi Puti ay hindi magkapatid sa dugo, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi naiiba sa tunay na magkapatid. Pagkatapos ng ilang round, same time na sinabi ni Huang Xiaolong, "I'm sorry." Taglit na natulala si Exi Puti bago napagtanto na ang tinutukoy ni Huang Xiaolong ay ang kanyang Exi ancestor. Umiling si Exi Puti, "Ako ang dapat humingi ng tawad. Nang ang aking ninuno at ang iba pa ay pinatay ng All Dragons League, lumikha ito ng gulo para sa iyo. At saka, kung wala ka, sino ang nakakaalam kung kailan ako makakarating sa Saint Realm?" Huang Xiaolong ay nagbuntong hininga ng husto sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang Master Feng Yang na nakakulong sina Lintong, Zheng Leng, at ang All Dragons League Enforcers at mga disipulos sa pihitan ng Black Warrior Institute, walang magagawa kay Wang na, ang matandang bruhang iyon, kahit na huli niyang inatake ang Golden Dragon Peak. Oras. Tungkol sa Jiang Yun na iyon, dahil naging tulala na siya, ang mga kamay ni Feng Yang ay nakatali mula sa pagpapataw ng karagdagang parusa sa kanya. "Halika, uminom ka." Ikinawit ni Huang Xiaolong ang kanyang pitchel sa pitchel ni Exi Puti na nilagok ang nagninangas na likido sa kanyang lalamunan. Parehong lalaki ang uminom sa kanilang puso. Gayunpaman, nakikita ni Huang Xiaolong na mayroong nasa isip ni Exi Puti, kaya nagtanong siya, "Iniisip mo pa rin ba ang bagay ng iyong ancestor?" Umiling si Exi Puti, "Hindi." Bahagyang huminto ang kanyang mga salita dito bago nagpatuloy, "Naaalala mo pa ba noong binanggit ko na may babaeng gusto ko? Natatandaan ko, sinabi mo na ang pinakamababang kinakailangan ng kabilang panig ay dapat kang mag-breakthrough sa God Realm bago sumang-ayon na makipagseryoso sa iyo." Sabi ni Huang Xiaolong. Malinaw niyang naalala ang bagay na ito dahil bagay ito kay Exi Puti. Tumango si Exi Puti, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses, humiling siya na makipagkita sa akin makalipas ang 10 araw sa Black Warrior City. Taglit na nag-isip si Huang Xiaolong, nagtanong, "Gusto mong samahan kita?" "Ayoko lang na maistorbo ang practice mo, kaya ako." Bumaba ang boses ni Exi Puti. Tumawa si Huang Xiaolong, "Ano bang dapat istorbohin? Hindi naman tayo pupunta sa Asher Dragon Galaxy, gaano katagal ang aabutin? Kung nagkataon, ang paggugol ng napakaraming oras kasama ang Ascending Moon Old Man na iyon ay nakakasawa, naisip kong mamasyal sa Black Warrior City para makapagpahinga ng kaunti." Naramdaman ni Huang Xiaolong na ang babaeng ito na humihiling na makipagkita kay Exi Puti ay hindi kasing simple ng tila. Lumiwanag ang mukha ni Exi Puti nang marinig ang pangako ni Huang Xiaolong na sasamahan siya, at hindi na siya tumanggi. Pareho silang nagpatuloy sa pag-inom sa magdamag, ang kanilang mga salita ay binibigkas sa pamamagitan ng alak. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalita ni Huang Xiaolong ang bagay sa Ascending Moon Old Man, na nagsabing plano niyang pumunta sa Black Warrior City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang hindi tumutol ang Ascending Moon Old Man, ang matanda ay magiliw na sumang-ayon, gayon din, ang matandang ito ay parang gusto ring lumabas para magpahangin, "Sasama ako sa inyo." Napangiti lang si Huang Xiaolong sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na gustong sumama ng matandang ito para sa isang maikling biyahe, na nakakaalam kung anong klaseng problema ang aidudulot ng matandang ito mamaya. At muli, walang kapangyarihan si Huang Xiaolong na pigilan ang matanda kung gusto niyang sumunod, kaya pumayag lang si Huang Xiaolong. Pagkatapos, pumunta si Huang Xiaolong at tinanong ang kanyang mga magulang, at gusto rin nilang lumabas. Pagkatapos ng lahat, naroon ang Ascending Moon Old Man, itong super bodyguard na kasama nila. Hindi kailangang mag-alala ni Huang Xiaolong tungkol sa kanilang kaligtasan. Nang maayos na ang lahat, 3 araw bago ang takdang oras, isang grupo ang umalis mula sa Golden Dragon Peak patungo sa Black Warrior City. Maliban sa kanyang mga magulang, naroon din ang kanyang mga kapatid, sina Huang Xiaohai at Huang Min, ang kanyang pamangkin na si Guo Xiaofan, bayaw na si Guo Fan, ang Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong, Heaven Devouring Beast Lil Tian, ang Blessed Buddha Emperor Shi Fan Tian at ang kanyang Empress Lin Meng, Zhao Shu, at Zhang Fu. Idinagdag sina Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man, at Exi Puti, mayroong 15 sa kanila sa kabuuan. Dahil ang kanilang mga cultivations ay nasa Saint Realm at mas mataas, sila ay lumipad sa halip na sumakay sa hayop mounts.
Dinig na dinig ang tawa sa buong biyahe. Paglabas mula sa transmission array, ilang miyembro ng Huang family ang nagsaya sa kalye ng Black Warrior City. Ang pagiging kulong sa loob ng Golden Dragon Peak sa nakalipas na ilang taon ay halos naiinip sila sa pagluha. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 654. Hindi kakayanin. Halika, punta tayo sa Peace Spring Street. Naglalakad sa buhay na mga lansangan ng Black Warrior City, si Huang Min ay nagmungkahi ng may mataas na espiritu. Nanatili sila ng ilang panahon sa Black Warrior City at sa gayon ay pamilyar sa ilang bahagi ng lungsod. Matatagpuan sa sentro ng lungsod, ang Peace Spring Street ay isa sa pinakamaunlad na kalye ng Black Warrior City, na may mga tindahan na nag-aalok ng iba't ibang uri ng mga kalakal, entertainment, pati na rin mga restaurant. Walang alinlangan, ang mga tindahan at restaurant sa mga kalyeng ito ay ilan sa pinakamalalaki sa Cloudsea Mainland, at ang mga entertainment premises ay kilala na mas mataas ang pamantayan. Sa makatuwid, nakuha ng Peace Spring Street ang pinakamataas na rate ng paggasta. Naisip ng lahat na ito ay isang magandang mungkahi at sumang-ayon. Kaya naman, ang grupo ay nagtungo sa Peace Spring Street. Dahil ang pulong ni Exi Puti ay naka-schedule para sa susunod na araw, sina Huang Xiaolong at Exi Puti ay sinamahan ng lahat sa Peace Spring Street. Tulad ng para sa Ascending Moon Old Man, nakikipag-usap siya at tumatawa sa lahat sa buong paglalakbay, na naglalarawan ng isang hindi nagkakamali na imahe ng isang wastong elder. Ganoon pa man, nakasuot pa rin siya ng luma at basag na damit na iyon, na tila medyo hindi bagay sa iba. Pagdating sa Peace Spring Street, sinimula ng mga kababaihan ang paghalungkat sa iba't ibang tindahan. Ang unang tindahan na pinasukan nila ay isang malaking tindahan na nagbebenta ng iba't ibang uri ng mga palamuti, gayunpaman, hindi ito ang karaniwang mga palamuti. Ang mga borloloy ay ginawa gamit ang bihira at mahalagang espiritual na mga gemstones at mga bituin na diamante na matatagpuan sa kalawakan, bukod sa iba pang mga materyales, na nakalagay sa mga butil ng ore. Kapag isinusuot sa katawan, pinapakain nila ang katawan at sinasabing pigilan ang kasamaan. Ang ilan sa mga mas mataas na grado ng mga borloloy ay nilagyan pa ng makapangyarihang mga porma sayon. Kapag nakaharap ang isang kaaway, ang porma sayon ay maaaring i-activate upang harangan ang mga pag-atake. Ang ilang mahahalagang palamuti ay may nakasulat na mga porma sayon ng pag-atake, na nagpapataas ng lakas ng pag-atake ng nagsusuot. Dahil karamihan sa mga miyembro ng Huang family ay mga Saint Realm cultivator, itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang aura, kasama ang Ascending Moon Old Man sa kanyang permanenteng mukhang pulubi. Nang pumasok sila sa shop, ang mga manggagawa sa paligid ay mabilis na sumulyap sa grupo at tumingin sa malayo na may kawalang interes. Walang nagabalang ipakilala o ipaliwanag ang mga gawain ng mga palamuti sa mga kababaihan. Sa loob ng tindahan, ang isang madam ng malaking pamilya na nagmamasid sa mga nakadisplay na borloloy ay nagpakita rin ng pagkasuklam at pagkamuhi sa grupo ni Huang Xiaolong. Sa kanilang mga mata, ang mga magsasaka ng Saint Realm ay walang pinagkaiba sa pinakamababang alipin. I wonder kung saang pamilya nagmula ang grupo ng mga alipin na ito. Pamahantong hininga ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may magandang damit. Sa kabila ng mahina niyang boses, malakas at malinaw ang narinig ng lahat sa loob ng shop. Tumaas lahat ng kilay si Huang Xiaolong at ang Huang family. Sa puntong ito, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nakaturos sa isang hugis Phoenix na hairpin, trabaho, magkano ang Phoenix hairpin na ito? Kaagad, isang manggagawa sa tindahan ang nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi, na may magalang na ngiti, ang paningin ni Madam Wenting ay matalas gaya ng dati. Ang Phoenix hairpin na ito ay kararating lang kahapon. Ito ay ginawa gamit ang isang napakabihirang bato sa kalawakan, Sky Dawning Gem, Crimson Starstone, at isang halo ng malalambot na bakal ng Divine World. Hindi lang dalawang defense formation ang nakalagay sa hairpin na ito, mayroon pa itong attack formation. Ang selling price ay 10,000 top heaven grade spirit stones. Bilang matagal ng customer ng aming shop, may espesyal na diskwento, kailangan lang ng 9,500 spirit stones.
Ang isang piraso ng top heaven grade spirit stone ay halos katumbas ng 20,000 Xuanwu coins. Ang 10,000 piraso ay malapit sa 200 milyon. Nang marinig ang presyo ay natakot si Zhou Wenting. Bagamat hindi mababa ang kanyang katayuan, ang 200 milyong Xuanwu coins ay napakalaking halaga para sa kanya. She gave a little smile, saying, "I'm just asking out of curiosity, meron akong ganyan sa bahay, sayang bumili ng parehong bagay ng 2 beses." Pero halata sa lahat ng tao sa paligid, surface excuse lang ito, as if she really had the same hairpin back home. The people around each have their opinion. Gayunpaman, ang manggagawa sa tindahan ay ngumiti ng magiliw, sumang-ayon, ganun nga, gaya ng sinabi ni Madam. Nang hindi napansin ng iba, tiningnan ni Huang Min si Huang Xiaolong. Naunawaan ang intensyon ng kanyang nakababatang kapatid na babae, bahagyang tumango siya. Nang makitang sumang-ayon si Huang Xiaolong, sinadya ni Huang Min na itinaas ang kanyang boses, tila nagulat ng husto, "Ano? Ang Phoenix Hairpin na ito ay 10,000 top heaven grade spirit stones lang. Trabaho, mabilis na balutin ito para sa akin, gusto ko ito." Ang kapaligiran ng tindahan ay agad na nahulog sa isang pin drop na katahimikan. Biglang humagalpak si Zhou Wenting sa isang matinis na tawa, ang kanyang mukha ay napuno ng hindi mapagkunwari na pangungutya habang nakatingin kay Huang Min. "Sabi ko, munting dalaga, alam mo ba kung ano ang mga top heaven grade spirit stones?" Ang top heaven grade spirit stones ay hindi Xuanwu coins. Makinig ng mabuti, ang presyo ay 10,000 top heaven grade spirit stones, hindi 10,000 Xuanwu coins. Kalimutan ng 10,000 top heaven grade spirit stones, malamang na hindi mo makuha kahit isang top heaven grade spirit stone. Ang iba pang mayayamang ginang sa paligid ay ngumisi, nanginginig ang kanilang mga ulo. Maliwanag na hindi rin sila naniniwala na kaya ni Huang Min na kumuha ng 10,000 pinakamataas na grade heaven na mga spirit stone. Sa katunayan, labis silang nag-alinlangan na si Huang Min at ang grupo ng mga alipin na kasama niya ay may 10,000 Xuanwu na barya sa kanila. Si Huang Min ay nagbigay ng mapang-uyam ng ngiti bilang tugon sa kanilang pangungutya, dahil lamang sa mahirap ka, hindi mo kayang kunin ang halagang iyon, ay hindi nangangahulugan na ang iba ay katulad mo. Walang pera, naglalagay pa ng fasad dito. Huang Xiaohai, Guo Xiaofan, Huang Xiaoyong, Exi Puti, at ang iba pa ay sumigaw, na umalalay kay Huang Min. Inis na inis sila ng babaeng iyon simula nang pumasok sila sa shop. Ang ascending moon old man ay mas nasasabik kaysa kanino, pumapalakpak ng kanyang mga kamay habang sumisigaw ng mabuti, para pasayahin si Huang Min. "Tama, kawawang Doxy, ano ang pagpapanggap mo rito kung talagang mahirap ka? Mabilis na scam kung wala kang pera, huwag i-block ang mga taong gustong bumili ng mga bagay." Sa loob lamang ng ilang segundo, gumuho ang kanyang iginagalang na elder image. Umiyak si Huang Xiaolong ng tahimik na luha sa kapita na pinagmamasdan ng matanda. Si Zhou Wenting ay nagngangalit sa galit, itinuro ang grupo ni Huang Min gamit ang kanyang mahabang kuko, "Kayong lahat. Kayong lahat. Oh, galit na galit ako ngayon." Bigla siyang lumingon sa manggagawa ng tindahan, isang tingin at halatang ang mga aliping ito na tumakbo mula sa mga alam ng Diyos kung saan nandito para manggulo, bakit hindi mo sila itapon dito? Ang mga manggagawa sa tindahan sa paligid ay nag-alinlangan sandali bago lumipat patungo sa grupo ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Wenting ay isang madalas na patron. Higit pa rito, hindi sila naniniwala na sino man mula sa grupo ni Huang Xiaolong ang kayang kumuha ng 10,000 top heaven grade spirit stones. Ang isa pang malinaw na dahilan ay ang pag-back up ng isang grupo ng mga Saint Realms ay malamang na hindi ganoon kalakas. Upang hindi maistorbo ang aming mga customer, mangyaring umalis sa shop. Isang taong mukhang pinuno ang nakipag-usap kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, sumigaw si Zhuo Wenting, "Huwag mo silang hilingin na umalis, itapon sila." Ang grupo ng mga manggagawa ay nagpupumiglas, hindi alam kung ano ang gagawin. Habang pinapanood ang mga taong ito, napangisi si Huang Xiaolong, "Umalis ka sa tindahan. Huwag istorbohin ang iyong mga customer."
Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, maraming mga spirit stone ang umulan mula sa himpapawid na parang malakas na ulan na bumagsak sa sahig. Ang sahig ay naglabas ng muffled thuds habang ang malalaking halaga ng mga spirit stone ay nahulog sa ibabaw nito, na nagpasimulang magtaka ang ilang mga tao kung ang sahig ay babagsak sa isang malaking hukay kung ito ay magpapatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil ang pag-ulan ng mga spirit stone, pinupuno ang tindahan ng mayamang espiritual na enerhiya na tila ito ang sentro ng isang karagatan ng espiritual na enerhiya. Ang mga alagad ng pamilya at mayayamang ginang ay gulat na nakatingin sa tumpok ng mga batong espiritong grade na nakatambak na parang isang maliit na burol. Ilang spirit stone ang naroon sa pile na ito. 1,000,000. 10,000,000. Hindi nakaligtas sa kanilang napansin na ang matayog na tumpok ng heaven grade spirit stones na ito ay ganap na binubuo ng top grade spirit stones. Titig na titig si Zuo Wenting, gayon din ang mga manggagawa sa tindahan sa paligid. Biglang narinig ang mga tunog ng nagmamadaling yabag mula sa likurang bulwagan nang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na supervisor. Halatang na-alerto siya sa malakas na ingay ng mga spirit stone na nahuhulog sa sahig. Sa sandaling makita niya ang tumpok ng top heaven grade spirit stones na mukhang hindi kukulangan sa 10,000,000 piraso, muntik na siyang matamba doon. Ano man ang kanyang mga taon ng karanasan sa negosyo, ang eksenang ito ay nabigla pa rin sa kanya sa kaibuturan. 10,000,000 top heaven grade spirit stones, magkano iyon sa Xuanwu coins? Mahigit 2 bilyon. Sa pagsisikap na alisin ang kanyang tingin mula sa maliit na burol na tumpok ng mga spirit stone, ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon sa paligid ng tindahan, sa wakas ay huminto kay Huang Xiaolong. Mabilis siyang humakbang papunta kay Huang Xiaolong, napakamagalang sa kanyang paraan, paano ko haharapin si Young Master. Hindi nagbago ang lamig sa mukha ni Huang Xiaolong, ngayon lang, gustong bilhin ng aking nakababatang kapatid na babae ang Phoenix Hairpin na iyon, ngunit handa kaming itapon ng iyong mga trabahador, sa pag-aakalang hindi namin ito kayang bilhin. Hindi kaya ang 10,000,000 top heaven grade spirit stone na ito ay napakaliit para sa hairpin na iyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 655. Ate. Ang supervisor ng tindahan ay natulala ng 1 minuto sa mga salita ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang leeg, tinitingnan ng mga manggagawa sa tindahan na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa ilalim ng tingin ng supervisor, ang mga nakapaligid na manggagawa sa tindahan ay namumula, malalaking butil ng pawis ang tumulo sa kanilang mga noo, nang hindi sinasadyang nanginginig. Ang pinuno ay nauutal sa takot, supervisor, W.E. Isang malakas na dagindong ang pinakawalan ng supervisor sa kanila, kayong mga asong walang kabuluhan, gamulong kayo rito para sa akin. Agad na humingi ng tawad sa young master na ito. Dahil sa galit ng supervisor, ang lahat ng mga manggagawa sa tindahan ay nagmamadaling tumayo sa harap ni Huang Xiaolong, lumuhad ng walang pag-aalinlangan, paulit-ulit na humingi ng tawad. Tumaas ang isang kilay habang pinagmamasdan ng grupong ito ng mga manggagawa, kalimutan mo na ito. Pagkatapos lamang marinig ng supervisor ang mga salita ni Huang Xiaolong, itinaboy ng supervisor ang mga manggagawa sa tindahan. Pagkaalis ng grupo ng mga manggagawa sa tindahan, itinuro ni Huang Xiaolong si Zuo Wenting, tinanong ang supervisor, elder ba siya ng iyong tindahan? Walang alinlangan, kinilala ng supervisor si Zuo Wenting. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagtanong si Huang Xiaolong ng ganoong tanong, sumagot pa rin ng totoo ang supervisor, hindi siya. Humisi si Huang Xiaolong, akala ko isa siya sa mga elder ng shop mo dahil siya ang nagutos sa mga trabahador mo na paalisin tayo. Natahimik sandali ang supervisor at nag-alinlangan. Naunawaan niya ang pinagbabatayan ng mga salita ni Huang Xiaolong, ngunit gayunpaman, si Zuo Wenting ang madalas na tumatangkilik ng kanilang tindahan, hindi banggitin ang katotohanan na hindi mababa ang kanyang katayuan. Habang nagpupumiglas ang supervisor, nahagip ng kanyang mga mata ang tumpok ng 10,000,000 pirasong top heaven grade spirit stones at lumiwanag.
Sa sumunod na segundo, naglakad siya patungo kay Zuo Wenting. Nang makita ni Zuo Wenting ang supervisor na naglalakad palapit sa kanya, namutla ang kanyang mukha. Madam Wenting, kung wala nang iba, mangyaring umalis sa lugar para sa araw na ito. Magalang na nagsalita ang supervisor. Ngunit walang pakialam si Zuo Wenting, itinuro ang kanyang daliri sa mukha ng supervisor. Mabuti, mas mabuting tandaan mo ito, tiyak na babayaran kita. Inihagis ang pangungusap na iyon, pinitik niya ang kanyang manggas at sumugod patungo sa labasan. Nang madaanan niya si Huang Xiaolong, ang kanyang tingin ay napuno ng galit at puot. Kayong grupo ng mga alipin ng aso, huwag mong isipin dahil lamang sa nakuha mo ang iyong mga kamay sa ilang cultivation cave treasure, na napakahusay mo sa pera. Sa iyong mga kamay. Tisiguraduhin kung mauunawaan mo na may mga taong hindi mo kayang masaktan kahit na mayaman ka. Ngunit, nang siya ay lalabas na ng shop, nagkataon man ito o kung hindi man, natapilok siya sa threshold, nauna siyang bumagsak sa sahig. Sa panunood nito, ang Huang family ay tumawa ng malakas. Tumalikod si Huang Xiaolong para harapin ang Huang family, dahil masaya ang lahat ngayon, kung may makita kang gusto mo, bilhin mo lang. Kung hindi natin gagastusin itong 10 milyong top heaven grade spirit stones, hindi tayo aalis. Aalis lang pagkatapos gumastos ng 10 milyong top heaven grade spirit stones. Ang mga salitang ito ay walang tigil na humuugong tulad ng isang bahay pukyutan sa mga nakapaligid na mga disipulo ng pamilya at mga mayayamang ginang. Kakaakyat pa lang ni Zuo Wenting mula sa lupa, ngunit parang nagulat siya sa sinabi ni Huang Xiaolong, nang hina ang kanyang mga binti, bumagsak muli sa lupa. Nang marinig ni Huang Xiaolong ang pag-anunsyo na aalis lang sila pagkatapos gumastos ng 10 milyong piraso ng top heaven grade spirit stones, yumuko ang supervisor sa harap ng grupo ni Huang Xiaolong na halos nasa dibdib siya, dahilan para magtaka ang mga tao kung nagsagawa ba siya ng matinding ehersisyo sa gabi. Kanina at sumakit ang bewang niya. Ang mga mayayamang madam na iyon sa paligid ay agad na nagsimulang magpadala ng malandi na tingin kay Huang Xiaolong, Huang Xiaohai, at sa direksyon ng iba pang lalaki. Isang mas matapang na ginang ang lumapit kay Huang Xiaolong, nagsalita sa mahinang boses, ang pangalan ko ay Meng Xiaojiao, maaari ko bang malaman kung paano haharapin ang young master na ito? Hindi sumagot si Huang Xiaolong, ngunit ang ascending moon old man sa tabi niya ay ngumisi ng nakakatakot, Little Miss, ako ay pinangalan ng Xiao, name by Lian. Nagulat ang batang ginang, pagkatapos ay binibigkas ang pangalan sa isang hininga, Xiao by Lian. Halos humagalpak ng tawa ang pamilya Huang. Itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang ngiti sa isang hiling, ang mukha ng matandang ito ay mas makapal kaysa sa karaniwang mga tao. Kung susulyapan ng ascending moon old man na puno ng kulubat na mukha, halos kasing itim ng uling, kung ang ganitong mukha ay matatawag na maliit na puting mukha, kung gayon ang mundong ito ay mapupuno ng magagandang lalaki sa lahat ng dako. Nang maayos na ang usapin, nagsimulang maghanap ang lahat sa paligid para sa mga bagay na gusto nila. Matapos dumaan sa harap na bulwagan, panloob na bulwagan, pati na rin sa mga espesyal na koleksyon ng tindahan, sa wakas ay nakamit nila ang gawaing itinakda ni Huang Xiaolong, na ginugol ang 10 milyong piraso ng top heaven grade spirit stones. Ang hindi nakapagsalita kay Huang Xiaolong ay ang matanda ay pumili din ng higit sa 100 palamuti. Ayon sa matanda, sayang ang hindi paggastos ng pera ng kanyang alagad. Pagkatapos gumastos ng 10 milyong top heaven grade spirit stones, pinangunahan ni Huang Xiaolong ang lahat palabas ng shop. Matagal nang makaalis ang grupo ni Huang Xiaolong, unti-unting itinuwid ng supervisor ang kanyang likod na may nagniningning na mukha. Sa isip niya, nai-imagine na niya kung paano siya gagantimpalaan ng upper management matapos niyang malaman ang malaking negosyo ngayon. Pinagmamasdan ng grupo ni Huang Xiaolong sa di kalayuan, lubos siyang naniwala na ginawa niya ang tamang pagpili ngayon. Tungkol sa Zhou Wenting na iyon, magdaramdam man siya ng sama ng loob sa kanya o hindi, wala siyang pakialam kahit kaunti. Nagpatuloy ang grupo ni Huang Xiaolong, namimili sa bawat tindahan. Tambak-tambak na grade 1, heaven grade, at kahit saint grade spirit stone ang ginugol.
Para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, ang parehong mga Spirit Stone at Xuanwu coins ay mga numero lamang, isang konsepto lamang. Ang kailangan niya ngayon ay Divine Grade Spirit Stones at mas mataas. Yung Grade 1, Heaven Grade, at even Saint Grade Spirit Stones ay walang pinagkaiba sa walang kwentang basura. Noong isa pa siyang 6th Order God Realm, kaya na niyang i-condense ang Heaven Grade Spirit Stones, at ngayong isa na siyang 7th Order God Realm, nagawa niyang bumuo ng Saint Grade Spirit Stones. Kasunod nito, sa oras na makapasok siya sa 10th Order God Realm, kumpiyansa si Huang Xiaolong na magagawa niyang i-condense ang mga Divine Grade Spirit Stone. Pagkatapos ng isang buong araw ng pamimili, pagsapit ng takip silim, bumalik ang lahat sa Luotong Residence. Mula nang lumipat ang Huang family sa Golden Dragon Peak, madalas na walang laman ang tirahan. Sa pagbabalik sa oras na ito, ang lahat ay nakaramdam ng tahimik na panaghoy. Inayos ni Huang Xiaolong ang pagpapadala ng pagkain mula sa isang malapit na restaurant papunta sa Luotong Residence. Nakaupo sa pangunahing bulwagan, ang pamilya Huang ay nagkaroon ng masayang pagkain at hindi naghiwa-hiwalay hanggang sa ang buwan ay tumambay ng mataas sa kalangitan sa gabi. Lumipas ang gabi na walang pangyayari habang unti-unting sumikat ang araw sa abot tanaw. Sa oras na lumitaw si Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan, si Exi Puti ay naroon na sa isang malinis na hanay ng mga brocade na robe. Wala nang laman ang tasa sa mesa, halatang lasing na si Exi Puti sa kaba. Habang pinapanood ang bahaging ito ni Exi Puti, parang natatawa si Huang Xiaolong. Ang batang ito ay hindi kailanman natakot sa anumang bagay, ngunit siya ay labis na kinakabahan ngayon. Nang mapansin si Huang Xiaolong na papasok, literal na tumalon si Exi Puti mula sa kanyang upuan. Ayos ka lang? Tanong ni Huang Xiaolong. Napangiti ng awkward si Exi Puti, okay lang ako. Tara na. Sabi ni Huang Xiaolong. Parehong umalis ang dalawang lalaki sa Luotong Residence, ngunit bago umalis, ipinaalam ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang pati na rin ang Ascending Moon Old Man. Mula sa Luotong Residence, dumiretso sila sa napagkasunduang tagpuan. Tamanchin Restaurant na ito. Makalipas ang halos isang oras, nagtanong si Huang Xiaolong habang pareho silang nakatayo sa bokana ng isang malaking restaurant. Tumango si Exi Puti, kinumpirma ang lokasyon. Ito ang lugar kung saan siya at ang kabilang partido ay unang nagkita. Nang walang karagdagang pagkaantala, pumasok sila sa loob patungo sa unang palapag kung saan nakareserba ang isang pribadong silid. Pagkatapos kumatok sa pinto, isang malinaw na boses ang narinig mula sa loob ng silid, "Pakipasok." Pumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaki. Gayunpaman, nang makita ni Huang Xiaolong at Exi Puti ang dalawang babae na nakaupo sa loob ng silid, pareho silang nagulat dahil isa sa kanila ang babaeng nakaaway nila kahapon, si Zuo Wenting. Nang makita ni Zuo Wenting sina Huang Xiaolong at Exi Puti, ang kanyang maselang mukha ay naging malungkot sa isang iglap. Ang nakamamatay na titig sa kanyang mga mata ay sapat na malamig upang ibaba ang temperatura ng silid ng ilang degree. Napansin ng magandang dalaga sa tabi niya ang kakaibang reaksyon ni Joe Wenting, nagtatanong na nagtataka, "Ate, okay ka lang?" Pakiramdam ni Exi Puti ay biglang sumabog ang kanyang utak. "Ate." Ang Zuo Wenting na ito ay talagang kapatid niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 656. Itapon sila. Bahagyang tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong nang marinig niyang tinawag ng nakababatang babae si Zuo Wenting na kapatid. Base sa reaksyon ni Exi Puti, malinaw na ang magandang dalaga ang nagustuhan niya, pero sinong mag-aakala na ang babaeng nakilala nila sa shop kahapon ay ang kanyang nakatatandang kapatid. At saka, sa paraan ng pagsasalita niya, parang biological sister sila. Hindi sinagot ni Joe Wenting ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Joe Wenshan, ang kanyang mga mata ay namula habang nakatitig kay Huang Xiaolong, "Munting Pong, hindi ko inaasahan na ang mga mata ng aking kapatid na babae ay bulag para talagang magkagusto sa isang tulad mo." In the end, her grim face turned manic with joy, pero,
The reason we asked Edang makilala ka rito ay para sabihin sa iyo na ang aming Zuo family ay nagayos na para sa aking kapatid na babae na maipakasal sa young master ng Lee family, si Lee Zishuai. Simula ngayon, huwag mo nang subukang kontakin ang kapatid ko. Ngayon, maaari mong ilibing ang iyong nararamdaman. Para bang nakahanap siya ng paraan para makapaghiganti para sa kahihiyan kahapon, si Joe Wenting ay tumawa ng baliw sa tuwa at kasiyahan, medyo pinalaki, na naging sanhi ng paghugoy ng kanyang dibdib. Kumbinsido siya na ang taong nagustuhan ng kanyang kapatid ay si Huang Xiaolong. Umunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong, ibinaling ang kanyang ulo sa gilid na nakatingin kay Exi Puti. Namutla si Exi Puti sa sinabi ni Zuo Wenting. Huminga siya ng malalim habang nakatitig kay Zuo Wenshan. Wenshan, totoo ba ang sinabi niya? Si Zuo Wenshan, sa kabilang banda, ay mas kalmado kaysa kay Exi Puti, totoo. Umayag ang tatay ko na pakasalan ko ang young master ng Lee family, si Lee Zishuai. 10 araw na ang kasal. Puti ang mukha ni Exi Puti, naubos ang dugo. Nanginginig ang kanyang katawan habang umiiling-iling bilang pagtanggi, bumubulong, hindi, hindi. Imposible. Sa huli, ang kanyang mga dahilan ay nasira, pumakbang pasulong, hinawakan ang braso ni Zuo Wenshan, bakit? Bakit? Nagyelo ang ekspresyon ni Zuo Wenshan, binitawan ng kamay ni Exi Puti, bakit? Dahil siya ang young master ng Lee family, samantalang isa ka lang si Yantian Realm Cultivator. Nakalusot ka sa kaharian ng santo. Anuman, kahit ang pinakamababa sa mga alipin ng pamilya Lee ay 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Si Exi Puti ay patuloy na matigas ang ulo. Tumangging maniwala, ayaw maniwala, umuungal sa kanyang hindi pagsang-ayon, hindi ako naniniwala na hindi mo ako mahal. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Joe Wenshan, nagustuhan kita noon, ngunit iyon ay dahil ako'y ignorante, nalinlang ng iyong mabulaklak na pananalita at matamis na salita. Exi Puti, sasabihin ko sa iyo ng totoo, ang aking ama ay si Zuo Kyun, isang ina po ng pangunahing sangay ng pamilya Zuo. Ang aming Zuo family ay isa sa mga kilalang pamilya ng Black Tortoise Galaxy sa unang ranggo, sa palagay mo ba ay kwalipikadong ipareha sa akin ang kakaunting Saint Realm na tulad mo? Bawat salitang dumadaan sa mga labi ni Joe Wenshan ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Exi Puti. Bumibigat ang kanyang paghinga, nakaramdam ng hirap sa paghugot ng susunod na hininga. Sa tiyak na sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Exi Puti kung gaano siya naging walang muwang, hanggal, at katawa-tawa. Sa lahat ng mga taon na ito ay nagpakahirap siya upang pagbutihin ang kanyang cultivation, umaasang makakapasok sa God Realm kahit isang araw na mas maaga, lahat ng ito ay para sa kanya. Gayunpaman, ang mismong taong iyon ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, na nagsasabi na siya ay ignorante sa nakaraan at nalilinlang ng kanyang matamis na salita. Ang kalungkutan ni Exi Puti ay nagtulak sa kanya sa gilid, mula sa galit isang sandali ay naging hysterical na pagtawa sa susunod, mabulaklak na pananalita at madhulas na salita, sabi mo nalinlang ka ng aking mabulaklak na pananalita at madhulas na salita. Kahit tumatawa siya, nangingilid ang maiinit na luha sa kanyang mukha. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa gilid, hindi sigurado kung may sasabihin siya. Sa huli, nanatili siyang tahimik. Alam niyang ang kailangan ngayon ni Exi Puti ay hindi kaginhawaan, kundi pagpapakawala para mabawasan ang sakit na nararamdaman. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay puno ng pagkamuhi at panlalamig na nakatingin kay Joe Wenshan, kahit na maraming beses niyang naiintindihan na sa iba't ibang bagay ay halos hindi makatakas ang isang tao sa realidad, kabilang ang pag-ibig. Gayunpaman, kahit na sino ang kabilang partido, hindi sila pinayagang saktan ng kanyang mga kapatid. Si Zuo Wenting ay nanunood kay Huang Xiaolong, nanunuya na may hagik-hak, munting pump, hindi ka ba masyadong ipinagmamalaki kahapon? Pakinggan mo iyan, malakas at malinaw na sinabi ng kapatid ko, maaari mo na ngayong ilabas ang iyong kaibigan at sumigaw dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng tapat, ang mga pribadong kwarto sa unang palapag ng Manchin Restaurant na ito ay hindi mga lugar kung saan maaaring pumasok ang anumang ligaw na pusa at aso. Paano kung marami kang pera?
Sa mundong ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Tama ka, ang lakas ang pinakamahalaga sa mundong ito. Nagsalita si Wang Xiaolong na may matinding lamig sa kanyang boses. Umungis niya si Zhou Wenting sa loob ng silid, hindi ko inaasahan na ang isang bansang tulad mo ay matalino upang mapagtanto na ang lakas ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Pinagmasdan ng kanyang mga mata si Wang Xiaolong pataas at pababa, your half-step God Realm. Upik half-step God Realm. Sabihin sa iyo ang totoo, kahit na ikaw ay isang God Realm Master, sa harap ng aming Zuo family, ikaw ay mas mababa sa isang umutot. Mas masahol ka lang sa harap ng Li family. Kahit na sinabi na ni Zuo Wenting ito, hindi pa rin nakaramdam ng tunay na kaba. Umisi siya, at idinagdag, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sinuman sa mga disipulo ng God Realm ng ating Zuo family ay madaling mapatay sa isang dumura. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Huang Xiaolong, isang matalim na kislap ang dumaan sa isang iglap. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila na ikinagulat ng lahat. Pagtingin sa pintuan, isang binata na nakasuot ng magandang brocade na robo ang nakitang naglalakad papunta sa silid na naglalabas ng makamundong hangin. Dalawang gwardya ang nakasunod sa likuran niya. Nang makita ang binata, sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan ay parehong mukhang naguguluhan. So, siyang Master Li. Mabilis na humakbang si Zuo Wenting, magalang ngunit nang bobola sa kanyang ngiti. Ikaw ay dumating. Mahina ang boses ni Zuo Wenshan, nahihiyang nilalaro ng mga daliri ang gilid ng kanyang damit. Walang duda, ito ang young master na si Li Zishuai na pinakasalan ni Zuo Wenshan kamakailan. Bahagyang ngumiti si Li Zishuai, ngayon, bumiyahe ako sa Zuo family, iniisip kong anyayahan si Ate Wenshan na mamasyal sa bayan, ngunit kalaunan ay nabalitaan ko mula sa iyong katiwala na nagpareserba ka dito sa Manchin Restaurant para makipagkita sa isang tao. Dahil sa curiosity ko, lumapit ako para tingnan, walang ibang kahulugan. Kabuong oras na nagsasalita siya, tinitigan niya ng malumanay at mapagmahal na tingin si Zhou Wenshan. Dahil tinitigan ng ganoon ni Li Zishuai, namula ang mukha ni Zhou Wenshan. Nang makitang walang kasalanan ang boses nito, nakahinga siya ng maluwag sa loob. Matinding sakit na pinagmamasdan ni Exi puti ang interaksyon ng 2 taong ito, ang kanilang mga titig at ang pamumula ng mukha nito ay nagpalalim lamang ng sugat sa kanyang puso. Si Zuo Wenting ay gumawa ng isa pa sa kanyang nakakatakot na hajejek, sa katunayan, ito ay walang iba kundi 2 alipin at manloloko. Itinuro ng kanyang daliri sina Exi Puti at Huang Xiaolong, napaka-inosente talaga ni Wenshan noon, niloko ng 2 manloloko na ito. Ngayon kami ay pumunta dito upang humingi ng isang bagay mula sa kanila. Hindi ibinunyag ni Li Zishuai ang pailay na dahilan, ngumiti lang siya ng mahina, nagtanong, kung gayon, nakuha mo na ba ang iyong gamit? Mabilis na sumagot si Zuo Wenting, oo, nagawa na namin. Itataboy na sana namin sila nang nagkataon na dumating si Young Master Li. Tumango si Li Zishuai, pagkatapos ay nagsabi, ang 2 hamak na alipin na ito ay naglakas loob pangangdayin ang mga bagay ni Wenshan, dahil ganoon iyon, hindi sila madaling pakawalan. Tinabi niya sa 2 bantay sa likuran niya, kayong 2, baliin ninyo ang kanilang mga braso at binti bago sila itapon, tanggapin ninyo ito bilang parusa sa kanila. Bilang siya sabi nito, nakarating na siya sa mesa, matamlay na umupo. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi man lang niya pinapansin si Huang Xiaolong o Exi Puti. Sa kanyang katayuan bilang young master ng Li family, ang pagtingin sa 2 hamak na alipin ay katumbas ng pagdumi sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ito ay isang maliit na parusa, pagkatapos ay maghahanap siya ng pagkakataon upang puksain ang 2 ito. Hindi siya tanga, halatang-halata na pareho sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan na nagkita ang 2 ito dito ay nangangahulugan na hindi ganoon kasimple ang kanilang relasyon. May mga tao talaga na nangahas na makipagrelasyon sa isang babaeng kinikilig. Paano niya, si Li Zishuai, payagan ng taong iyon na magpatuloy na mabuhay sa mundong ito? Ang 2 gwardya ng Li family ay magalang na sumunod at naglakad patungo kina Huang Xiaolong at Exi Puti.
Nang marinig ni Zuo Wenshan si Li Zixuan na sinabi na gusto niyang baliin ang mga braso at binti ni Exi Puti, nagatubili ang kanyang puso, ngunit hindi siya nagsalita sa ngalan ni Exi Puti. Sa kabilang banda, halos hindi mapigilan ni Zuo Wenting ang kanyang kasiyahan. Hindi ba ito ang resulta na pinakagusto niya? Hinarap niya sina Huang Xiaolong at Exi Puti na may mapanuksong nang gagalaiti na ekspresyon. Sa pagkakaalam niya, ang dalawang Li family guard na ito ay parehong Panginoon ng Fourth Order God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 657. Isang sipa, kasing hirap mo. Nang humakbang ang dalawang gwardya sa harap ni Huang Xiaolong at Exi Puti, isang anino ang kumikislap at ang mga tunog ng bali ng mga buto ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw sa dalawang kalunos-lunos na hiyawan. Sa sumunod na sandali, napaatras ang dalawang gwardya, gamulong-gulong hanggang sa paanan ni Li Zixuan. Kakaupo lang ni Li Zixuan, at pagkakita sa kanyang dalawang gwardya sa kanyang paanan ay naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng isip ni Li Zixuan. Masyadong mabilis ang lahat, maging sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan ay pansamantalang naiwan sa lugar na tulala. Ito. Anong nangyari? Nagulat ang dalawang babae habang nakatingin kina Huang Xiaolong at Exi Puti. Sa oras na ito, nakabawi na si Li Zixuan mula sa kanyang pagkabigla. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, ang kanyang tingin ay lalong nanlamig, mukhang nagkamali ako ng paghuhusga sa iyo, sinong mag-aakalang isa ka talagang eksperto. Ang kakayahang hawakan ng parehong mga gwardya niya ng sabay-sabay ay nangangahulugan na siya ay isang Fifth Order God Realm Cultivator at least. Ang antas ng lakas na ito ay itinuturing na isang pangitaas na antas ng Master sa Cloud Sea Mainland, kahit na sa Black Tortoise Galaxy. Nang marinig ito, sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan ay tumingin kay Huang Xiaolong na may pagkagulat. Hindi nila akalain na ang binatang ito ay talagang napakalakas. Si Huang Xiaolong ay nanatiling walang malasakit, marahil ay hindi isang eksperto, ngunit higit pa sa sapat upang makitungo sa iyo. Nagulat si Li Zixuan sa mga salitang iyon, ngunit hindi nagtagal, tumawa siya ng malakas, tumayo mula sa kanyang upuan, kahit na hindi ko alam kung saang pamilya ka kabilang, libangin ko ang sarili ko kasama ka hanggang sa masira ka, baldado. At patay. Napinsala, baldado, at patay. Lumalabo ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Li Zixuan. Ngunit, bago pa makakilos si Li Zixuan sa kanyang mga salita, isang silweta ang kumikislap. Pagkatapos, sa susunod na sandali, naramdaman ni Li Zixuan na nanikip ang kanyang leeg. Sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyayari, si Huang Xiaolong ay nakatayo na sa kanyang harapan, ang isang kamay ay nakakapit sa kanyang leeg. Ikaw. Galit na galit si Li Zixuan, at ang kanyang kamao ay sumuntok kay Huang Xiaolong sa bilis ng kidlat. Humisi si Huang Xiaolong, nakipagkamao sa ulo. Gotcha! Gotcha! Narinig ang mga tunog ng mga nabasag na buto, na sinundan ng malakas na sigaw ni Li Zixuan. Ang suntok ni Huang Xiaolong ay naduraj ang mga buto sa kamay ni Li Zixuan, at kasabay nito, ang napakalamig na Azure Chi ay tumago sa kanyang katawan, na nagbigay ng isa pang matinding suntok kay Li Zixuan. Sino ka? Si Li Zixuan ay nagsimulang makaramdam ng pressure, sorpresa, at galit. Sino ako? Humisi si Huang Xiaolong, idiniin ng kanyang kamay ang leeg ni Li Zixuan, itinaas siya sa sahig. Kung sino ako, malalaman mo na sa lalong madaling panahon, ngunit hindi mo ba sinabi na gusto mo kaming paglaruan hanggang sa kami ay napinsala, napilayan, at namatay? Batay sa antas ng lakas na ito. Nagalit si Li Zixuan. Noong una, naisip niya na sa lakas ng kanyang Sixth Order God Realm, hindi magiging mahirap na turuan ng leksyon si Huang Xiaolong. Ngunit sino ang nakakaalam na ang lakas ni Huang Xiaolong ay higit na nalampasan ang kanyang mga palagay? Kilala mo ba kung sino ako? Si Li Zixuan ay nagsikap na ibuka ang kanyang bibig, sumigaw ng malakas hanggat kaya niya, ako ang pangunahing inapo ng disipulo ng Li family, ang patriarch ng Li family na si Li Guangming ay ang aking panganay na uncle. Kung maglakas loob kang saktan ako, siguradong patay ka. Bitawan mo ako this instant.
Oh, ngini siya ni Huang Xiaolong. So, pamangkin ka ni Li Guangming, akala ko anak ka ni Li Guangming. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, itinutok ni Huang Xiaolong ang kanyang kamao, tumpak na tumama sa dibdib ni Li Zeshuai, na nagpadala ng isa pang pagsabog ng napakalamig na ulcer-chi sa kanyang katawan. Sa labas, bumagsak ang dibdib ni Li Zeshuai dahil sa suntok ni Huang Xiaolong. Isang nakakatakot na sigaw ang napuno ng pribadong silid. Ikaw, ikaw. Tinitigan ni Li Zeshuai si Huang Xiaolong na hindi makapaniwala, kahit na alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang aliping ito ay naglakas loob pa rin na salakayin siya. Pinapanood ang ekspresyon ni Li Zeshuai, si Huang Xiaolong ay ngumuso. Paano kung mula ka sa Li family? Naglakas loob pa siyang sayangin si Jiang Yu, ano pa ba si Li Zeshuai? Kung iiwan ako ng iba, hahayaan ko silang mag-isa. Kung iistorbo ako ng iba, talagang pahihirapan ko sila. Samantalang sina Zhuo Wenting at Zhuo Wenshan ay namutla habang pinapanood ang eksenang ito, nanginginig at nanginginig ng hindi mapigil, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang sarili. Nahirapan din silang paniwalaan na si Huang Xiaolong ay talagang nagpatuloy sa pananakit kay Li Zeshuai matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sino nga ba itong lalaking itim ang buhok na nasa harapan nila? Kahit na isa siyang alagad ng isa sa mga super force, mapaparusahan pa rin siya kapag bumalik siya. Bago ang takot ng mga mata ng dalawang babae, si Huang Xiaolong ay tumama ng pangalawang suntok sa dibdib ni Li Zeshuai, sa gitna mismo ng kanyang tadyang. Muling pumasok sa kanilang mga tainga ang mga tunog ng mga bali ng buto. Sunod-sunod na sigaw ni Li Zeshuai na nakakadugo. ****, babayaran kita para dito, siguradong babayaran kita. Napasigaw siya sa sakit at umungal sa puot, papatayin kita. Patayin ka. Ganap na hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga hiyawan at sigaw na ito, dahan-dahang binasag ang bawat buto sa katawan ni Li Zeshuai, dinurog ang mga ito bago itinapon sa gilid na parang ragdoll. Si Li Zeshuai ay isang Sixth Order God Realm Master. Dahil sa galit ng kanyang God Battle Chi, ang density ng kanyang buto ay maihahambing sa isang makajos na sandata, ngunit laban sa True Dragon Physique ni Huang Xiaolong, ito ay walang iba kundi mga latak. Walang pinagkaiba sa mga latak ng tofu. Inihagi sa gilid ni Huang Xiaolong, hindi natapos ang pagdurusa ni Li Zeshuai. Ang napakalamig na ulcer-chi ay sumisira sa buong loob ng kanyang katawan, ang matinding sakit ay nagpalipat-lipat sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabila nito, walang takot sa mga mata ni Li Zeshuai, sa katunayan, ang kanyang hangarin sa pagpatay kay Huang Xiaolong ay lalong tumindi. Ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay parang gusto niyang lumunin ng buhay si Huang Xiaolong. Malamig na ngumiti si Huang Xiaolong habang papalapit. Xiaolong, huwag, kalimutan na natin. Si Exi puti na nakatayo sa gilid ay bahagyang nag-alinlangan bago nagsalita. Bagamat kulang ang kanyang lakas, alam ni Exi puti na ang Li family ay isa sa mga super family ng Black Tortoise Galaxy. Biglang sumigaw si Li Zeshuai, "Bastard, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob, halika patayin mo ako." Inosenteng ngumiti si Huang Xiaolong kay Exi puti, "Tingnan mo, siya ang nagmamakaawa sa akin na patayin siya, wala akong kasalanan." Patuloy na nilapitan ni Huang Xiaolong si Li Zeshuai hanggang sa tumayo ito sa kanyang harapan, "Huwag kang mag-alala, hindi ako papatayin. Ikaw." Tumawa si Li Zeshuai na may nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata, "Bakit, natatakot ka na ngayon?" Nang walang sabi-sabi, itinaas ni Huang Xiaolong ang isang paa at malakas na tinapakan pababa. Biglang sumigaw sina Zhuo Wenting at Zhuo Wenshan. Sa pagitan, narinig ang isang tunog na parang mga itlog. Dahil sa sakit, ang katawan ni Li Zeshuai ay nanginginig at nanginginig, walang nakakarinig ng sigaw na nagmumula sa kanyang lalamunan. Gusto niyang hawakan ng kanyang mga kamay ang kanyang ibabang bahagi, ngunit ang kanyang mga braso ay binasag ni Huang Xiaolong ilang sandali lang ang nakalipas. Humisi si Huang Xiaolong, natatakot. Sa katunayan, natatakot akong patayin ka, sa ganoong paraan, ang mga bagay ay hindi magiging kasing saya. Ang iyong mga salita kanina ay pasayahin ang aking sarili hanggang sa ikaw ay napinsala, napilayan, at namatay.
Iyon talaga ang plano kong gawin sa iyo. Ang isa pang paa ay dama po sa ibabang bahagi ng katawan ni Li Zexuai na binabanggit ang mga salita ni Huang Xiaolong. Ang isa pang matalim na hiyawan ay pumutok sa pribadong silid, ang kanyang mga eyeballs ay nakaumbok mula sa kanyang mga eye socket. Parehong nawala ng kulay ang mga mukha ng dalawang babae. Sa sandaling ito, sa kanilang mga mata, si Huang Xiaolong ay hindi na isang alipin o isang bumpkin ng bansa, siya na ang diablo na nagkatawang tao. Biglang huminto si Huang Xiaolong at lumingon sa dalawang babae, kayong dalawa, halika rito. Si Zhuo Wenting at Zhuo Wenshan ay nanginginig, nanlalaki ang mga mata sa takot, gayon paman, ginawa pa rin nila ang sinabi ni Huang Xiaolong. Maaari ko bang tanungin, kung ano ka? Inanda ni Zhuo Wenting ang sarili na magsalita, sa gustong tanungin si Huang Xiaolong kung ano ang gusto niya sa kanila, pinutol ni Huang Xiaolong ang kanyang mga salita. Itinuro ang ibabang bahagi ni Li Zexuai, nag-utos siya, kayong dalawa pumunta, bawat isa sa inyo ay tapakan ito minsan. Isang buong lakas, buong pusong hakbang. Parehong namumula ang dalawang babae nang makita ang ibabang bahagi ni Li Zexuai, nanginginig ang kanilang mga ulo. Humisi si Huang Xiaolong, syempre, ang isa mo pang pagpipilian ay ang mamatay. Pagkasabi nito, lumitaw ang Blades of Osiris sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Agad na nagbago ang kapaligiran ng silid, na para bang nahulog ito sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno ng Netherworld. Nang makita ito, gustong magsalita muli ni Exi Puti, ngunit humiling si Huang Xiaolong at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Sa huli, ang dalawang babae ay humakbang pasulong, iniipon ang kanilang lakas at humakbang pababa sa abot ng kanilang makakaya. Pinandilatan ni Li Zexuai ang dalawang babaeng may dugong mga mata. Tara na! Sabi ni Huang Xiaolong kay Exi Puti. Napabuntong hininga si Exi Puti sa kanyang puso. Tumango siya kay Huang Xiaolong at umalis na sila sa private room. Naunawaan niya ang dahilan sa likod ng pagkilos ni Huang Xiaolong, sa dalawang sipa na iyon, imposibleng magpakasal si Zhuo Wenshan sa Li family ngayon. Hindi lamang iyon, ang Zhuo family ay gugugol ng kanilang mga araw sa pag-aalala tungkol sa paghihiganti mula sa Li family. Gayunpaman, nakita ni Exi Puti ang tunay na katangian ng isang babae tulad ni Zhuo Wenshan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 658. Ascending Moon Old Man aalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni na Huang Xiaolong at Exi Puti sa restaurant, dumagundong ang mga yabag papunta sa premise, na naging sanhi ng pagyanig ng gusali sa ilalim ng puwersa. Ang Black Warrior Institute na nagpapatrolya sa mga disipulo at eksperto na kabilang sa Li family sa wakas ay dumating sa pinangyarihan. Itinulak ang pinto sa pribadong silid nang pumasok ang mga taong ito sa loob. Pagdating sa duguan na kalagayan ni Li Zexuai, ang bawat taong naroroon ay sumipsip ng malamig na hangin. Mabilis na tinulungan ni Li Donghai si Li Zexuai na bumangon, mabilis na nagpasok ng isang divine grade spirit pellet sa kanyang bibig, at kahit na inilagay ang kanyang sariling God Battle Chi sa katawan ni Li Zexuai upang patatagin ang kanyang mga pinsala. Nang sa wakas ay tumahimik na ang kalagayan ni Li Zexuai, tumingin si Li Donghai sa mga disipulong nagpapatrolya ng Black Warrior Institute, galit na sumisigaw sa kanila, nasugatan ng young master ng Miley family na si Li Zexuai sa inyong Black Warrior City. Kung hindi mahulin yung mga alagad ng Black Warrior Institute ang kriminal, ang aming Li family ay maghahanap ng account mula sa Black Warrior Institute para sa bagay na ito. Si Li Zexuai ay isang inapo ng pangunahing sangay ng kanilang Li family, ang pamangkin ng Li family patriarch. Isa siya sa ilang mga nakababatang henerasyong disipulo ng Li family na pinahahalagahan ng Li family ancestor, ngunit nasugatan siya sa antas na ito sa loob ng mga pader ng Black Warrior City. Ang kalagayan ng kanyang ibabang bahagi ng katawan ay isang malupit na gawa. Si Li Donghai, ang punong katiwala ng pamilya Li, ay nagalit. Matinding aura ang lumabas sa kanyang katawan.
Tumaas ang isang kilay ng Black Warrior Patrolling Team Leader na si Chi Chengguang, ngunit ang kanyang ugali ay itinuturing pa rin na magalang. Magtiwala ka, Chief Steward Lee, tiyak na mahuhuli namin ang taong responsable para dito sa lalong madaling panahon. With that said, tumalikod siya at naglabas ng order to check ang buong lungsod. Kawakas ay nagkamalay si Li Zixuai pagkatapos ng paggamot kay Li Donghai, na galit, gusto kong patayin ang bastard na iyon gamit ang sarili kong mga kamay, papatayin ko siya. Bigla niyang nakita si Zhuo Wenting at si Zhuo Wenshan ay nakasiksik sa isang sulok at ang puot ay lumabas sa kanyang mga mata, kayong dalawang asong babae. Nagmarcha siya, hinampas ng palad ang magkabilang babae sa mukha. Ang magkapatid na Zhuo ay pinalipad mula sa puwersa, ang kanilang mga pisngi ay agad na namula sa mga ulo ng baboy. Natarante si Li Donghai, hindi ba interesado si Young Master Li Zixuai sa dalagang iyon na si Zhuo Wenshan? Kahit ang petsa ng kasal nila ay nakatakda na, ano ang nangyari? Hindi nagtagal para malaman ng pinuno ng pangkat ng Black Warrior na nagpapatrolya na si Chi Chengguang ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Nang marinig ang ulat mula sa kanyang nasasakupan, si Chi Chengguang ay natigilan. Unti-unting nagsalubong ang kanyang mga kilay na naging masikip na pagsimangot, isang mapait na pakiramdam ang bumabangon sa kanyang puso. Tinong mag-aakala na ito ay gawa ng Young Master na ito. At muli, kakaunti lamang ang may lakas ng loob na saktan si Li Zixuai sa ganitong lawak. Captain Chi, nahanap mo na ba ang kriminal? Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Chi Chengguang, same time na nagtanong si Li Donghai. Nagbigay ng malabong sagot si Chi Chengguang, ito, hindi pa, babalik muna ako para gumawa ng ulat. Ang ganitong uri ng insidente ay nangyari sa ating Black Warrior City, kailangan kong gumawa ng isang detalyadong ulat sa mas matataas na echelon. Nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Li Donghai, tumalikod si Chi Chengguang at nagmamadaling umalis. Nagdilim ang mukha ni Li Donghai, ang tingin sa kanyang mga mata ay malamig na malamig. Tila may higit pa sa bagay na ito. Kahuli, makakabalik lang si Li Donghai sa Li Mansion kasama si Li Zixuai at iulat ang bagay sa kanilang Li family patriarch, si Li Guangming. Habang nangyari ang lahat ng ito, matagal nang bumalik sina Huang Xiaolong at Exi Puti sa Luotong residence. Sa oras na iyon, ang Huang family at ang Ascending Moon Old Man ay lumabas na, kaya naman, sinamahan ni Huang Xiaolong si Exi Puti, pinamanhid ang kanyang sakit sa alak. Parehong tahimik ang dalawang lalaki habang umiinom sila ng sunod-sunod na pitchel hanggang sa dapit hapon, nang bumalik ang Huang family at ang Ascending Moon Old Man. Taka lang sila tumigil. Kuya, salamat sa araw na ito. Si Exi Puti ay same time na nagsalita. Itinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, sinabing, ano ang dapat pasalamatan sa akin? Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, kalimutan mo na lang ang babaeng iyon. Napabuntong hininga si Exi Puti, nasa nakaraan na ito. Mas maganda kung ganito, makakapag-concentrate ako sa cultivation ko. Tumango si Huang Xiaolong. Tiricit asterisk S. Ang Huang family ay nanatili sa Black Warrior City sa loob ng 2 araw bago bumalik sa Black Warrior Institute's Golden Dragon Peak. Para naman sa Li family, tulad ng inaasahan ni Huang Xiaolong, walang gulo, na parang hindi nangyari ang insidente kay Li Zixuai, malinis na nabura. Hindi binanggit ng panig ng Li family ang bagay na ito, gayon din ang Black Warrior Institute. Nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Nagngangalit man ang Li Zixuai na iyon sa galit sa kanya o kung hindi man, hindi ito isang bagay na ikinababahala ni Huang Xiaolong. Tinagtagal, nakansela ang kasal ng Zhuo at Li family. Nang marinig ni Huang Xiaolong ang balitang ito, pumunta siya upang ipaalam kay Exi Puti, na nakinig ng mahinahon, hindi nagpapakita ng kalungkutan at walang kagalakan. Nitong mga nakaraang araw, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtatanim sa kanyang bakuran. Nagdulot ito ng chain reaction dahil lahat ng nasa Golden Dragon Peak ay nagsumikap din sa kanilang cultivation. Sa paglipas ng panahon, mas nakikita at nararanasan nila, mas malinaw na napagtanto ng Huang family na ang lakas ng isang Saint Realm ay mahina.
Kaya naman, ang bawat isa sa kanila ay nagsusumikap sa kanilang paglilinang sa God Realm bilang kanilang layunin. Bumalik si Huang Xiaolong sa dati niyang nakagawian, ginugugol ang araw sa pag-aaral ng alchemy kasama ang Ascending Moon Old Man, habang ang kanyang mga gabi ay ginamit upang pinuhin ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos sa loob ng Diyos. Paminsan-minsan, ang principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang ay pupunta din sa Golden Dragon Peak upang gabayan si Huang Xiaolong. Ang kaalaman at kasanayan ni Huang Xiaolong ay lubhang bumuti, hindi lamang sa mga tuntunin ng alchemy, kundi pati na rin sa mga forging at array formations. Taunang taon, natutunan ni Huang Xiaolong ang isang bagong divine grade pill formula araw-araw kasama ang Ascending Moon Old Man. Sa ikalawang taon, ang isang divine grade pill formula sa isang araw ay tumaas sa dalawa sa isang araw. At sa ikatlong taon, natutunan niya ang tatlong formula ng tableta araw-araw. Dahil sa napakalaking kapasidad ng memorya ni Huang Xiaolong, pangunawa, at kakayahan sa pagkatuto, nabaliw sa inggit ang Ascending Moon Old Man at Feng Yang. Hanggang sa ika-4 na taon, kailangan lamang ng Ascending Moon Old Man na bigkasan ang formula ng tableta, paraan ng pagpino, mga bagay na dapat tandaan, at magagawa ni Huang Xiaolong na pinuhin ang Divine Grade Pellet nang walang demonstrasyon mula sa kanya. Sa unang 3 taon, may mga pagkakataon na ang alchemy ni Huang Xiaolong ay nauwi sa kabiguan, ngunit sa pagpasok ng kanyang ika-4 na taon, hindi siya nabigo kahit isang beses. Sa orihinal, hindi pinahintulutan ng Black Warrior Institute ang mga master sa labas ng High God Realm na manatili ng mahabang panahon sa loob ng bakuran ng Institute, ngunit ang Ascending Moon Old Man ay isang exception. Bilang principal ng institute, walang pagtutol si Feng Yang, kaya ang iba ay hindi nang ahas na maglabas ng kahit isang salita ng kawalang kasiyahan. Ayon sa mga salita ni Institute Principal Feng Yang, ang Ascending Moon Old Man ay ang Big Master ni Huang Xiaolong at maaaring ituring na kalahati ay kabilang sa Black Warrior Institute. Walang masama kung manatili siya hanggat gusto niya sa Golden Dragon Peak. Sa isang kisap mata, isang dekada na ang lumipas. Sa dekada na ito, natutunan ni Huang Xiaolong ang bawat formula ng tableta na alam ng Ascending Moon Old Man. Hindi lamang niya natutunan ang lahat ng ito, ang mga divine grade na pellets na piniinom niya ay may mataas na kadalisayan, halos maihahambing sa Ascending Moon Old Man mismo. Matapos dumugol ng 10 taon sa pagpino sa rank 5 Godheads, God Force at God's Law, ang kanyang cultivation strength ay tumaas hanggang sa peak sa kalagitnaan ng 6th Order God Realm, kalahating hakbang na lang at makakapag-breakthrough na siya sa late 6th Order God Realm. Sa paglipas ng mga taon, si Feng Yang ay madalas na panauhin sa Golden Dragon Peak. Alam ang nakakagulat na bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong, ang kanyang puso ay namumulaklak sa tuwa, ngumingiti mula tenga hanggang tainga. Sa partikular na araw na ito, ipinatawag ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong sa kanyang lugar, na nagbigay sa kanya ng isang token na tila katulad ng metal at jade, ngunit hindi ito isa. Sa seryosong mukha, sinabi ng matanda, ito ang Thousand Worlds Jade Medallion ng ating Thousand World Sect. Ngayon, ipinapasa ko sa iyo ang punong posisyon ng Thousand World Sect, sana ay madala mo ang ating Thousand World Sect sa mas mataas na taas. Si Huang Xiaolong ay natigilan noong una, pagkatapos ay same time niyang tinanggap ang medalyon. Sa ibabaw, ang medalyon ay may inukit na sinaunang pagpipinta, at sa ibaba ay ang lumang simbolo ng anting-anting na Jie, na kumakatawan sa karakter na Mondo. Nagpatuloy ang Ascending Moon Old Man, ang Thousand Worlds Medallion na ito ay ang susi sa treasury ng ating Thousand World Sect. Alam kong hindi ka nagkukulang ng pera, ngunit sa loob ng ating kaba ng bayan, mayroon pa ring isang bilang ng mga divine grade spirit pellets. Kung mayroon kang oras sa hinaharap, pumunta at tingnan. Kasunod nito, sinabi niya kay Huang Xiaolong ang lokasyon ng treasury at ang lihim na paraan ng pagbubukas nito. Ibinigay ni Huang Xiaolong sa alaala ang bawat salita. Sa huli, kinuha ng Ascending Moon Old Man ang Thousand Worlds Furnace, ibinigay din ito kay Huang Xiaolong. Wala na akong ibang ituturo sa iyo, mag-isa kang magsikap. Paalala ng Ascending Moon Old Man, bibisitahin ko bukas ang ilan sa dati kong kaibigan. Makalipas ang 15 taon, bago magsimula ang Alchemist Grandmaster Competition, babalik ako at dadalhin ka doon.
Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 659. Lumalahok din si Siyang Mingji. Matanda, aalis ka na. Ito ay hindi inaasahan para kay Huang Xiaolong. Araw-araw siyang pumupunta rito sa nakalipas na 10 taon, araw-araw na nag-aaral ng alchemy mula sa matanda. Biglang narinig na aalis na ang matanda, nakaramdam siya ng pag-aatubili at wala sa sarili. Nang makita ito, ang kulubat na mukha ng Ascending Moon Old Man ay nahati sa malawak na ngiti. Ano ito, munting disipulo, nag-aatubili ka bang makitang umalis ang matandang ito? Mariing inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata sa matandang lalaki. Ang Ascending Moon Old Man ay tumawa ng buong pagmamalaki. Sa totoo lang, ang matandang ito ay nag-aatubili din na iwan kang brat, iyong mga magulang, at lahat ng iba pa, ngunit ang bawat piging ay dapat na matapos. Alam kong mahilig kang manggulo, ngunit nakausap ko na ang batang Fangyang na iyon. Kapag may nangyari sa iyo habang wala ako, babalatan ko ang isang layer ng balat niya pagbalik ko. Punong-puno ng init ang puso ni Huang Xiaolong. Sa parehong araw, pinatipon ni Huang Xiaolong ang lahat sa isang bonfire party bilang palm para sa Ascending Moon Old Man. Halatang-halata na ang Ascending Moon Old Man ay labis na masaya sa bonfire party. Siyempre, ayon sa pagiging bata ng matanda, maraming beses sa buong gabi ang kanyang munting alagad na si Huang Xiaolong ang target ng kanyang mga biro. Sa pagsasamantala sa kanyang paglalasing, ang matanda ay malakas na nagpahayag na umaasa siyang si Huang Xiaolong at si Xiaofei ay mangganganak ng 100 maliliit na Grand Disciples. 100. Hinatak ni Huang Xiaolong ang mapait na mukha. Kahit payag siya, sino ang nakakaalam kung papayag si Xiaofei? Kahit noon pa, hindi sigurado si Huang Xiaolong na makakamit nila ang figure na iyon. Ang isang tao ay hindi isang tyrant bore, nakapagsilang ng higit sa 100 sa isang pagkakataon. Higit pa rito, sa kaalaman ni Huang Xiaolong, kung mas makapangyarihan ang isang tao, mas nababawasan ang kanilang reproduction rate. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ilang God Realm Cultivator, at maging ang High God Realm Masters ay nagkaroon lamang ng isang anak kahit na pagkatapos ng 10,000 taon o higit pa. Mas matagal ang lifespan ng mga master ng God Realm at High God Realm. Nabuhay sila ng ilang libong taon hanggang ilang 10,000 taon, kaya hindi sila maaaring maging katulad ng mga mortal, nanganak kada ilang taon. Natapos ang gabi. Sa pagsikat ng madaling araw, ang Ascending Moon Old Man ay umalis sa Golden Dragon Peak. Bago umalis, hindi nakalimutan ng matanda na kumuha ng ilang alak na tinimplahan ni Huang Xiaolong, ngunit ayaw niyang paalisin siya ni Huang Xiaolong. Sa isang instant rate spaceship, libo-libong milya ang layo niya mula sa Black Warrior Institute. Kung tungkol sa kung saan siya nag-teleport, kung saang mundo, si Huang Xiaolong ay naiwang nagtataka sa kanyang sarili. Matagal na nakatayo si Huang Xiaolong sa kinaroroonan niya kahit na umalis na ang Ascending Moon Old Man bago naglakad pabalik sa kanyang sariling bakuran. Lumipas ang mga araw habang nagbabago ang mga panahon. Kaya lang, lumipas ang 1 taon. Sa kabila ng pag-alam sa ilang libong formula ng tableta ng Thousand World Sect tulad ng likod ng kanyang kamay, sa nakalipas na 1 taon, relihiyosong inialay ni Huang Xiaolong ang umaga ng bawat araw sa alchemy. Gugugulin ni Huang Xiaolong ang huling bahagi ng araw sa paglinang ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa loob ng mahigit 1 dekada, sinimulan na niya ang pagsasanay sa iba pang mga galaw ng Osiris Sword Skill, at kahit na hindi pa niya naaabot ang major completion, hindi mababawasan ang kanilang attack power. Sa gabi, ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong na pinuhin ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos na nasa loob ng Diyos. Sa 1 taon na ito, si Huang Xiaolong, na isa ng pick sa kalagitnaan ng 6th Order God Realm sa wakas ay pumasok sa late 6th Order God Realm. Dahil sa pagkakaroon ng God Force mula sa Godhead na patuloy na sinusubuan ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong sa paglipas ng mga taon, ang kanyang orihinal na nakakatuwang True Dragon Physique ay naging mas dakila ngayon, na naging sanhi ng kanyang kapangyarihan at depensa na umabot sa isang nakakagulat na antas.
Upang subukan ang kanyang pangangatawan, sinubukan ni Huang Xiaolong na kumuha ng dugo mula sa kanyang daliri gamit ang mulberry sword, ngunit napigilan ito ng kanyang balat. Nang ibigay niya ang buong lakas para makapasok sa balat ay nag-iwan ito ng maliit na sugat. Sa pagtama ng suntok sa isang kasing laki ng palad na bukol ng Divine World Ore, mababasag niya ito sa mahigit 100 maliliit na piraso. Paminsan-minsan, binibisita ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang at iba pa. Sa mga taong ito, si Huang Peng, Su Yan, Huang Xiaohai, Huang Min, at ang iba pa ay tumaas sa isang nakakagulat na bilis. 11 taon na ang nakalipas, sina Huang Peng, Su Yan, at karamihan sa iba pa ay kakapasok lang sa Saint Realm. At ngayon, 11 taon na ang nakalipas, karamihan sa kanila ay nakarating na sa Third Order Saint Realm. Kahit na ang kanilang mabilis na pag-unlad ay dahil sa pagkonsumo ng Hailstone Divine Pellets araw-araw kapag naglilinang, pati na rin ang masaganang espiritual na enerhiya na natipon ng Five-Colored Divine Banner, ito ay isang kamangha-manghang pag-unlad pa rin. Para kay Exi Puti, ginugol niya ang kanyang mga araw at gabi sa paglilinang sa loob ng kanyang sariling bakuran, kaya't ang kanyang lakas ay lumampas kay Huang Peng at sa iba pa, na umabot sa huling bahagi ng Third Order Saint Realm. Sa araw na ito, si Huang Xiaolong ay nagsasanay ng kanyang pill refining skills nang bumisita sa kanya ang kanyang eldest senior apprentice brother na si Liu Yun at third apprentice sister na si Qi Wen. Sa paglipas ng mga taon, pareho silang bumisita sa Golden Dragon Peak, gayunpaman, nag-aalala na baka maabala nila ang Ascending Moon Old Man kapag ginagabayan niya si Huang Xiaolong sa alchemy, palagi silang aalis pagkatapos ng maikling pamamalagi. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong habang tinatanggap niya sila. Ang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon, hindi naiwasang makipagpalitan ng ilang walang kwentang pagbati. Habang nag-uusap sila, biglang nagtanong si Liu Yun, 4th Junior Apprentice Brother, narinig ko kay Master na gusto ni Senior Ascending Moon na sumali ka sa Alchemist Grandmaster Competition. Tumango si Huang Xiaolong at inamin, oo, narinig ko mula sa matanda na ang Alchemist Grandmaster Competition sa pagkakataong ito ay malamang na magkaroon ng karagdagang reward para sa unang nanalo, isang Diyos. Nagpalitan ng ngiti sina Liu Yun at Qi Wen, marahil si Huang Xiaolong lang ang naglakas loob na tawagin ang Senior Ascending Moon na matanda, kung may ibang tao na maglalakas loob na gawin iyon ay parang panaghoy na nabuhay sila ng napakatagal. 4th Junior Apprentice Brother, nabalitaan ko na kasali rin si Siang Mingji sa Alchemist Grandmaster Competition na ito. Nagsalita si Qi Wen. Oo, Siang Mingji kasali rin ang lalaking iyon. Nagulat si Huang Xiaolong. Tumango si Liu Yun, oo. Si Siang Mingji ay personal na disipulo ng Asher Dragon Institute Principal, hindi lamang ang kanyang talento sa paglilinang ay kahanga-hanga, maging ang kanyang talento sa alchemy ay kahanga-hanga. Mula sa mga alingaw-ngaw na nangyayari, sinasabing ang kanyang talento sa alchemy ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa kanyang talento sa paglilinang. Kumpiyansa din niyang sinabi na siya ang mananalo sa unang pwesto ng Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito. Ang sulok ng labi ni Huang Xiaolong ay kumerba sa isang mapanlinlang na ngiti, ganun ba? It's been some years since I last saw him, I still remember how I burst his little birdie with one cake. Sa tingin ko hindi niya rin makakalimutan. Hindi napigilan ni Qi Wen ang tawa nang marinig iyon. Sa taong iyon, si Huang Xiaolong ay nagturo ng walang awang sipa sa ibabang bahagi ni Siang Mingji sa harap ng mga manunood sa panahon ng pagtatasa ng panloob ng mga disipulo. Malinaw na naalala ni Qi Wen ang eksenang iyon. Hindi rin napigilan ni Liu Yun na matawa, sigurado akong hindi niya nakalimutan, at alam din niya na natutunan mo ang alchemy mula sa Senior Ascending Moon. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng salita na siya ang mananalo sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition, halatang hinahangad niyang talunin ka. Ngunit, maliban kay Siang Mingji ng Asher Dragon Institute, mayroon ding personal na disipulo ng Vermilion Bird Institute Principal na si He Feifan, at ang personal na disipulo ng White Tiger Institute Principal na si Wan Zhengxing, lahat sila ay sasali sa kompetisyon. Ang huling dalawang tao ay bihasa din sa alchemy.
Tumango si Huang Xiaolong, nakilala na niya ang personal na disipulo ng Vermilion Bird Institute principal na si He Feifan noong binisita niya si Shi Xiaofei sa lupain ng Bagong Buwan. Noong panahong iyon, banibisita ni He Feifan ang guro ni Shi Xiaofei, Yang Yi. Ngunit hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na sasali rin si He Feifan sa kompetisyon. Sa kabila ng isang beses lang niyang nakita si He Feifan, walang magandang impresyon si Huang Xiaolong sa kanya. Malinaw niyang naalala na hindi namamalayang inilantad ni He Feifan ang kanyang layuning pumatay sa oras na iyon. Na si He Feifan ay isang peak late 10th Order God Realm. Sa huling High God Advancement Tournament, nakipagpalitan ako ng ilang galaw sa kanya, medyo mas malakas siya sa akin. Tatakot na si Huang Xiaolong ay maaaring magkaroon ng maling akala tungkol sa lakas ng mga taong ito, ipinaliwanag ni Liu Yun, tungkol sa Wan Zhenxing na iyon, siya rin ay isang peak late 10th Order God Realm na may hindi maarak na lakas, kung ang 4th Junior Apprentice Brother ay makaharap sa kanila, kumilos ng may pag-iingat, lalo na kapag nakaharap ang He Feifan na iyon. Seryosong tumango si Huang Xiaolong, eldest apprentice brother, siguraduhin mo, papansinin ko. Nasa lupain pa ba ng Bagong Buwan ang nakababatang hipag? Biglang tanong ni Chi Wen. Kailan tayo dadalo sa kasalan mo? Natigilan si Huang Xiaolong saglit bago ngumiti, pinag-uusapan ako ni third apprentice sister, pero paano kayo ni eldest apprentice brother? Matagal kong hinihintay na uminom sa inyong handaan. Ang banayad na relasyon ni Liu Yun at Chi Wen ay hindi nakaligtas sa pansin ni Huang Xiaolong. Tinukso ni Huang Xiaolong, may bahid ng pamumula ang maselang mukha ni Chi Wen, ngunit si Liu Yun ay tila nawala ng gana na parang may mahirap pag-usapan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 660. Akala ko magiging 1,000,000,000. Eldest apprentice brother, may problema ba? Nang mapansin ang ekspresyon ni Liu Yun, nagtanong si Huang Xiaolong. Umiling si Liu Yun, wala. Napansin din ni Chi Wen ang ekspresyon ni Liu Yun at ang kanyang orihinal na namumula na mukha ay nawala ng kaunting glow, nawala ng pag-iisip. Tinagtagal, umalis sina Liu Yun at Chi Wen. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay nananatili sa mga silhouette ng dalawang tao habang sila ay umalis. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa kanila, ngunit kung ayaw nilang sabihin sa kanya, wala sa posisyon si Huang Xiaolong na magtanong ng napakaraming tanong. Nang umalis sila, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran na nagpatuloy sa kanyang pagsasanay sa alchemy. Mukhang kailangan kong bumiyahe para bumili ng isang batch ng mga sangkap. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay, bulong ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Bagamat nakatambak ng mataas sa loob ng Hailstone Treasure ang mga sangkap ng pagpino, mabilis itong nabawasan sa paglipas ng mga taon nang matuto siya ng alchemy sa ilalim ng Ascending Moon Old Man. Higit sa lahat, nag-aatubili si Huang Xiaolong na gamitin ang mga halamang iyon na higit sa 100,000 taon o yaong 1,000,000 taong gulang bilang pagsasanay. Kaya, nagpa siya si Huang Xiaolong na bumili ng isang batch ng 10,000 taon hanggang 100,000 taong gulang na sangkap bukas. Ang mga halamang gamot at elixir na sangkap na mula 10,000 hanggang 100,000 taong gulang ay pinakaangkop upang pinuhin ang mga divine grade at sagradong grado na mga table task. Kahit na sa pangkalahatan ay mahirap na pinuhin ang mga sagradong gradong banal na pellet gamit lamang ang 100,000 taong gulang na sangkap, nais ni Huang Xiaolong na gamitin ang pagkakataong ito para pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Ang paggamit ng hindi magagawa ng isa pang alchemist, ito ang kanyang layunin. At ang pinakalayunin ni Huang Xiaolong ay makamit ang 100% rate ng tagumpay sa bawat pagkakataon. Dapat malaman ng isang tao, kahit na ang kaunting pagkakamali ay hindi katanggap-tanggap sa panahon ng Alchemist Grandmaster Competition. Sa hapon, nag-practice si Huang Xiaolong ng kanyang Azure Sword skills. Habang dumarami ang kanyang cultivation, naramdaman ni Huang Xiaolong na dapat ay may higit pa sa Azure Sword skill kaysa sa 10 galaw na mayroon siya. Sa kasamaang palad, hindi niya taglay ang manual para sa kanila.
Ayon sa kanyang sariling haka-haka, ang Azure Sword Skill ay malamang na nilikha ng isang matataas na eksperto sa itaas na Hell Plane, kaya naman nagplano si Huang Xiaolong na subukang hanapin ang huling bahagi ng Azure Sword Skill sa Hell pagkatapos ng Alchemist Grandmaster Competition. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Nang sumapit ang umaga, lumabas si Huang Xiaolong sa makajos na Mount Zumi. Noong siya ay isang maagang Sixth Order God Realm pa, si Huang Xiaolong ay maaaring magpino ng 1,000 patak ng God Force sa isang gabi, at ngayon, sa late Sixth Order God Realm, ang bilang ay tumaas sa mahigit 3,000 patak. Ang bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong ay sobrang nakakagulat na naging dahilan para hindi makapagsalita si Dragon Emperor Ao Tai, habang ang kanyang mga mata ay naging berde sa inggit. Sa bilis na ito, mahirap para sa lakas ni Huang Xiaolong na hindi tumaas. Ang mga henyong elite na disipulo na kabilang sa mga super force at pamilya ay gumugugol ng 2 hanggang 3,000 taon ng akumulasyon upang maabot ang 7th Order God Realm mula sa 6th Order God Realm. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang maikling tagal ng oras na ito ay makakamit lamang sa malakas na suporta ng kanilang mayamang mapagkukunan ng pamilya at matulungin na pag-aalaga. Kung ito ay mga henyo mula sa unang ranggo ng mga pamilya, ang oras ay tataas sa 5 o 6,000 taon. Samantalang si Huang Xiaolong, na tinatansya batay sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, ay malamang na magtagumpay sa 7th Order God Realm sa wala pang 10 taon. Sa kabuuan, umakyat siya mula sa unang bahagi ng 6th Order God Realm hanggang 7th Order God Realm sa wala pang 2 dekada. Walang alinlangan, ang nakakagulat na bilis ni Huang Xiaolong ay ang kredito ng Rank 5 Godhead. Kung wala ito, anuman ang kanyang talento, malamang natatagal si Huang Xiaolong ng 70 hanggang 80 taon. Pagkatapos ng lahat, ang 7th Order God Realm ay isang mahalagang linya ng paghahati. Sa sandaling makapasok ang isa sa 7th Order God Realm, papasok siya sa hanay ng mga high-level na master ng God Realm. Sa buong kalawakan, kakaunti pa rin ang bilang ng mga high-level na God Realm Masters. Matapos lumabas sa makajos na Mount Zumi, nagpasya si Huang Xiaolong na pumunta sa bakuran ni Exi Puti habang siya ay dumaraan. Kinaladkad palabas ang isang Exi Puti na muntik ng malaglag ang kanyang sarili sa paglilinang. Iginiit na samahan siya ni Exi Puti sa araw na iyon. Dahil sa pagpupumilit ni Huang Xiaolong, walang pagpipilian si Exi Puti kundi sundan si Huang Xiaolong sa Black Warrior City. Habang naglalakad palabas mula sa transmission array, malalim na nilasap ni Huang Xiaolong ang hangin ng Black Warrior City habang tinatapik niya si Exi Puti sa balikat. Matagal na tayong magkakapatid na nagiinuman. Tayo na, tayong magkakapatid ay magiinuman sa ating puso ngayon. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isa sa pinakamalaking restaurant na matatagpuan sa gitna ng lungsod, nag-order ng pinakamasarap na alak at pinakamasarap na pagkain, at nagsasaya sa kanilang sarili. Umalis sa restaurant pagkatapos nilang mabusog ng masarap na alak at masarap na pagkain, tumungo sila sa palengke ng mga sangkap ng alchemy ng lungsod. Ang merkado ng mga sangkap ng alchemy, na matatagpuan sa Jadeite Sky Street, ay malapit sa Peace Spring Street na binisita ng Huang family noong huling pagkakataon na sila ay nasa lungsod. Nag-aalok ang ilang libong tindahan sa buong kahabaan ng Jadeite Sky Street ng iba't ibang uri ng materyales para sa alchemy. Pagkatapos ng maikling paglalakad, narating ni Huang Xiaolong at Exi Puti ang Jadeite Sky Street. Para sa bawat cultivator, hindi maikikaila na ang mga medicinal pill ay isang napakahalagang mapagkukunan, kaya naman, ito ay ibinigay na ang Jadeite Sky Street ay isa sa mga pinakaabalang kalye sa Black Warrior City. Araw-araw mayroong hindi mabilang na mga alagad ng pamilya, mga kaitiwala, at mga elder na pumupunta rito upang bumili ng mga sangkap ng alchemy. Mabagal na gumalaw sina Huang Xiaolong at Exi Puti sa kalye habang tumitingin sa paligid ng mga tindahan bago dumating sa pinakamalaki at pinakamarangyang tindahan sa Jadeite Sky Street na pinangalan ng Boundlessly Auspicious. Nang pumasok ang dalawa sa tindahan, ang bulwagan ay napuno ng mga alagad, kapwa lalaki at babae, na tumitingin at bumibili ng mga sangkap ng alchemy. Sa pagkakataong ito, masasabing medyo mas maayos ang sitwasyon kaysa noong nakaraan. Pagpasok pa lang ni Huang Xiaolong at Exi Puti sa bulwagan, agad na lumapit sa kanila ang isang shop assistant.
Hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong, tapat na nagsalita sa shop assistant, ilabas ang lahat ng mga halamang gamot at elixir mula 10,000 taon hanggang 100,000 taong gulang, kukunin ko silang lahat. Ang nagsasalitang boses ni Huang Xiaolong ay hindi malakas, ngunit muli, ang mga taong naruroon sa bulwagan ay pawang mga disipulo ng mga kilalang pamilya, na nagtataglay ng isang tiyak na antas ng lakas at mahusay na pandinig. Nabalot kaagad ng katahimikan ang bulwagan, kaya't ang isang patak ng tubig na tumama sa sahig ay hindi natural na tunog. Nakatitig din ang katulong sa tindahan kay Huang Xiaolong na may gulat na ekspresyon. Ngunit, makalipas ang ilang paghinga, halos lahat ng tao sa bulwagan ay umiiling, nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Maliwanag, inakala ng karamihan sa kanila na hindi nakakatawa ang biro ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, may ilang mga tao na nagalit, na nanunuya ng malakas, ganyan ang gas grenade. Gusto mong bilhin ang lahat ng 10,000 hanggang 100,000 taong gulang na elixir ng boundlessly auspicious. Bata, alam mo ba kung ilang Xuanwu coins iyon? Maaari ka bang kumuha ng 100 bilyon? Kahit ang mga patriarch ng super forces ay hindi nakapaglabas ng 1 trilyong Xuanwu na barya para lang makabili ng alchemy materials. Talagang hindi nila alam kung saan nanggaling ang batang ito, talagang nangangahas na sabihin na gusto niyang bilhin ang lahat ng 10,000 hanggang 100,000 taong gulang na mga halamang gamot at elixir ng boundlessly auspicious. Nilinggan ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, nakita ang taong kakasalita lang. Ito ay isang pulang buhok na binata, ngunit nang mapansin ni Huang Xiaolong ang damit ng binata, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang binata na ito ay walang iba kundi ang disciple robe ng Zhuo family, tila siya at ang Zhuo family ay may natural na relasyon sa isa't isa. Samantala, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na sumulyap kay Exi Puti. Nang mapansin din ni Exi Puti ang disciple robe ng Zhuo family sa binatang iyon, tumaas ang kanyang kilay na may interes. Nang makitang tumahimik si Huang Xiaolong, mas pinalakas ni Zhuo Bozi ang kanyang boses, ano? Natatakot ngayon. Sa pagtingin sa iyo, kalimutan ng 100 bilyon, marahil ay hindi mo kayang kumuha ng isang 10 milyon lamang. Talagang naglakas loob kang magsalita ng malaki at magpakitang gilas dito, nagbibigkas ng katarantiduhan, na gustong bilhin ang lahat ng 10,000 hanggang 100,000 taong gulang na elixir ng boundlessly auspicious. Alam mo ba ang background ng boundlessly auspicious? Isa ito sa pinakamalaking tindahan ng alchemy ingredients ng Black Tortoise Galaxy. Ang iba pang mga alagad ng pamilya sa paligid ay nanatiling tahimik, naghihintay na panoorin si Huang Xiaolong na mapahiya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay kalmado at walang malasakit, 100 bilyon lang. Akala ko magiging 1 trilyon. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay. Agad, maraming Xuanwu coins ang umulan mula sa himpapawid na parang cloudburst na yumanig sa sahig ng bulwagan. Lahat ng nanunood ay natigilan sa hindi mabilang na Xuanwu coins na biglang umulan. Ang gininto ang kislap ng Xuanwu coin sa liwanag ay nakasilaw sa mga mata ng lahat. Sa puntong ito, ang malalakas na ingay sa bulwagan sa labas ay nagpaalerto sa supervisor ng tindahan ng boundlessly auspicious, si Juan Baoding. Nagmamadaling lumabas mula sa panloob na bulwagan, natanong niya ang mga Xuanwu na barya na walang katapusang nahuhulog mula sa himpapawid, na naging dahilan ng pagkabigla niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil ang pagbuhos ng mga Xuanwu coins. Ang bawat pares ng mga mata sa bulwagan ay titig na titig sa napakataas at malawak na tumpok ng Xuanwu coins, iniisip kung ito ay totoo o isang ilusyon lamang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.